Tatalakayin natin ay patungkol sa chapter 55 na pinamagatang Tabu. Sa chapter nga na ito ay mapapakilala si Nostradamus at ang kinikilalang magiging 7th round fighter na mga mortal na si Qin Shi, the greatest emperor ng China. So bago nga natin itakil ito, unting silip muna tayo sa previous chapter. Pinakita nga sa nakaraang chapter na nagagalak ang lahat ng mga manunood sa pagkapanalo ni Buddha. Then ang mga gods ay na-acknowledge talaga nila yung kapangyarihan at capabilities ni Buddha sa pakikipaglaban niya kay Hadyun. Then sa next panel na iyon ay pinakita yung karakter ni Beelzebub na sinunog ang lahat ng information about kay Hadyun. Nang biglang pumasok agad si Odin sa silid ni Beelzebub. Nagkaroon pa nga ang dalawa ng tensyon dahil ayaw ni Odin pinapakailaman ang paglalaban ng Ragnarok. Sa kabutihang palad nga ay walang nangyaring pag-aaway sa dalawa. Sa kabilang banda naman ay makikita natin sila Zeus at Hermes na nag-iisip kung sino ang ipapalit nila sa slot ni Buddha. Sa kadahilanang nakasettle na yung match-up ng lahat ng kalahok sa Ragnarok kaya't bawal na ito mabago pa. At doon nga ay nagrepresenta ang gods of underworld na si Hades upang lumaban sa 7th round ng Ragnarok at upang ipaghiganti na rin ang kanyang minamahal na kapatid na si Poseidon na nasawi sa kamay ng mga mortal. Sa kabanata nga na ito mga senpai ay makikita natin si Broeldy at Gol na nagmamadali at naglalakad sa hallway. Winika pa nga ni Broeldy na magandang pangitain ito na nanalo si Buddha sa Ragnarok kahit hindi na nila papalagpasin pa ang pagkakataon na bigyan pa daw nila ng pressure ang mga gods sa susunod na paglalaban. Nireport naman ni Gol sa kanyang kapatid kung ano yung kalagayan ni Buddha. Winika niya na sa maayos na kondisyon na ito at kailangan lang daw ng onting oras para makapagpahinga. Ang tugon na lamang ni Broeldy na expected niya na kaya ni Buddha gumaling sa mga natamo niyang sugat kaya wala na siyang dapat pang ikabahala pa. At doon nga mga senpai sa pagtulak ni Broeldy ng pintuan ay biglang bumungad sa kanila ang isa pang Broeldy. Winika pa nga ng impostor na Broeldy na matagal daw silang hindi nagkita at doon nga ay na-reveal ang impostor na ito ay walang iba kundi si Nostradamus, the prophet of the century. Nagsalita si Nostradamus at nagsabing bigyan daw siya ng pahintulot upang sabihin ng mananalo sa Ragnarok. Walang iba daw kundi ang mga gods. Makikita natin sa reaksyon ni Gol ang pagkagulat sa kanyang narinig mula kay Nostradamus nang matatalo ang sangkatauhan. Pero si Broeldy ay hindi apektado dito at seryoso lang talaga. Nang biglang napatawa na lang si Nostradamus dahil naloko niya talaga si Gol. Sa mga hindi nakakalam kay Nostradamus ay isa po siyang prophet at nalalaman niya yung mangyayari sa hinaharap. Kaya't ganun na lang yung reaksyon ni Gol na naniwala agad sa mga sinabi ni Nostradamus. Kaya't nung nalaman niyang nagbibiro ito ay parang kinain ng hiya si Gol at pagalit pa nitong sinabi sa kanyang nakakatandang kapatid na si Broeldy na pinaglalaroan ba daw siya nito, pagalit na sinabi ni Gol. Pero ang winika na lang ni Broeldy na ang taong nasa harapan nila ay ang pinakakinasusuklaman sa kasaysayan ng mga tao. Dagdag pa ni Broeldy na si Nostradamus ay hindi matatawaran ang lakas nitong taglay. Pero nagsalita ulit si Gol at nagbikam pa paano daw naging malakas ang taong iyan kung bastos at gumagamit ng damit ng pambabae. Sumangay naman si Broeldy dito kaya't napag-isip niyang tanggalin sa paglalaban si Nostradamus at ibalik na lang daw ito sa Helheim, sa underworld. Kaya tumanggi si Nostradamus at nagmamakaawa na ayaw niya na doon. Sa kadahilanan natatakot siya sa alimon na kanyang nakita sa Helheim. Pero biglang nagsalita si Broeldy at nagwikang itigil na daw ni Nostradamus ang kanyang pagsisinungaling. Alam rin kasi ni Broeldy na kahit ilagay niya si Nostradamus sa Helheim, kaya nitong bumalik ulit. Nagawa pa nga ni Nostradamus paslangin ang mga gwardya, which means ganun talaga kalakas si Nostradamus na nagawa niyang kalabanin yung mga nagbabantay sa tarangkahan. Kaya't ang winika na lang ni Nostradamus ay tumpak daw lahat ng mga sinabi ni Broeldy. Pero si Gol naman ay nalilito pa rin sa mga nangyayari. Patanong pang sinabi ni Gol na isang mortal o human si Nostradamus. Kaya't naging questionable sa kanya yung mga sinabi ng kanyang ate. Kaya't ang sambit na lang ni Broeldy na hindi lang yung mga guards yung napaslang ni Nostradamus. Even ang God's Tabu ay hindi niya rin pinalagpas. At si Nostradamus lang yung nakagawa nito. Sa kasaysayan ng mga mortal, imagine guys, isa siyang mortal at nagawa niya kalabanin ang mga gods na gwardya at sirain yung God's Tabu o yung pinagbabawal ng mga Diyos na gawin. Kaya't si Nostradamus lang yung taong dinala sa Helheim dahil malaki yung threat nito sa mga gods. Nung marinig nga ni Nostradamus yung mga sinabi ni Broeldy ay bigla siyang nag-blush at huwag daw masyadong purihin ni Broeldy ang kanyang mga ginawa. Sumingit naman si Gol at nagwikang ano yung nilabag ni Nostradamus sa God's Tabu o yung pinagbabawal na gawin at doon ay sinabi ni Broeldy dahil sa pagwasak ni Nostradamus sa Bifrost o ang tarangkahan ng mga Diyos na naghahati sa Diyos at mga halimaw sa underworld.
Kasi mga senpai, may tatlong layer ang mundo. Ito ang Valhalla kung saan napaparoon ang mga gods. At ang Midgard naman ay nandito nakatira yung mga tao at hayop. At ang pangatlo ay Helheim, kung saan ay nandito ang lahat ng halimaw na katulad kay Hadjun. Then dito si Hades currently na namumuno sa underworld. Ang mga layer na ito, mga senpai, ay meron tarangkahan at ito ang naghahati sa Helheim at Valhalla. At ito yung ginagamit nila Odin, Zeus, Hades para mabilis sila makapunta sa Helheim. Bali isa itong shortcut passage ng mga gods at ang mga nasa Midgard ay hindi ito magagamit dahil isa silang mga mortal lamang. Then ang tarangkahan na ito ay tinatawag na Bifrost, pero kahit gaano ito katibay mga senpai ay mabilis lang itong winasak ni Nostradamus. Siya lang yung sumira ng God's Taboo na isang hamak na tao lamang, kaya't kinamumuhian siya ng lahat. Hindi lang sa angking galing niya sa pagpredict ng hinaharap kundi ang strength nitong tinataglay. Nagsalita naman si Nostradamus at nagwika lang na naging curious siya kung ano yung mangyayari kung sisirain niya daw ang Bifrost. Kasi isa daw siyang klaseng lalaki na kung ano-ano yung pumapasok sa kanyang isipan at nalalaman niya ito. Kaya nung narinig na ni Gold ang lahat ng detalye, doon niya napagtanto na si Nostradamus ang kinikilalang sinister criminal ng mga Diyos. Bigla naman nagsalita si Broeldy at nagwikang bakit nandito si Nostradamus. Ang winika na lang ni Nostradamus ay gusto niyang malaman kung siya na ba daw ang susunod na lalaban sa Ragnarok. Ang sagot na lamang ni Broeldy na still going pa rin daw ang matchup ni Nostradamus. So it means na matatagalan pa nating makikita na makikipaglaban si Nostradamus. Dahil si Nostradamus ang magiging joker or parang pinakaalas nila para sa mga gods. Dito natin napagtanto mga senpai na marami talagang representative ang mga mortal na hindi lang basta tao kundi may capabilities rin at strength na kayang makipagsabayan sa mga gods. Sa hindi naasahan nga sa parang tablet ni Broeldy ay meron nag-pop up na notification na ang lalaban sa mga gods ay walang iba kundi si Hades. Ikinagulat nga ito nila Broeldy at Gold sa kadahilan ng hindi kasali si Hades sa paglalaban ng Ragnarok. Then isa pa na alam nila na isang malakas at brutal na god si Hades. Kaya't assume na nila na mahirapan sila sa susunod na paglalaban. Kaya't doon ay gumawa ng paraan si Broeldy upang piliin ang susunod na kalahok sa 7th round na Ragnarok na kayang tumapat kay Hades. Dagdag pa ni Broeldy ang paglalaban daw na ito ay ruler for a ruler. So basically kung si Hades ay namamahala sa Helheim, then ang pipiliin rin ni Broeldy ay currently na namamahala rin sa mundong ito. At doon ay naputol yung panel. Then sa next panel ay meron tayong makikitang misteryosong tao na winasak ang mga pader. Hindi lang isa kundi marami pa. Winika pa nga nito kung saan ang waiting room. Then doon ay may nasen siyang isang VIP section room. Then sa next panel ay makikita natin na nag-uusap si Hermes at Ares. Winika pa nga ni Ares na hindi niya inakala na nakuha niya ekspektasyon ni Hermes. Ang tugon na lamang ni Hermes ay oo. At doon ay sinabi niya na muntika na daw iyon. Natawagin ang pangalan ni Ares pero mataas na yung kumpiyansa ni Ares sa kadahilan ng si Hades na ang lalaban sa 7th round ng Ragnarok. So it means na sa kanila na mapupunta yung puntos na ito. Pero sa hindi inasahan nga mga senpai ay meron pumasok sa VIP room ng gods. At ito ay walang iba kundi si Shinji. Winika pa nga ni Ares na kung sino yung pumasok at bakit daw nakaupo ito sa upuan ni Hades na parang siya daw yung nagmamay-ari nito. Ang tugon na lamang ni Hermes ay hindi niya alam pero isa daw itong tao at for sure daw na nawawala ito. Kaya't ang ginawa ni Ares ay tinawag niya si Shinji na umalis na daw ito. Marahil nasa VIP section siya ng kwarto ng mga gods. Nung akto kakalabitin na ni Ares si Shinji ay biglang binalibag nito si Ares na walang kahirap-hirap. Kaya't napatulala na lang si Ares sa nangyari sa kanya. Nahalatang gulat na gulat. Nasaksihan naman ni Hermes yung nangyari kaya't nagulat rin siya sa kadahilan ng napaka-effortless lang daw ng ginawa ni Shinji. Kaya't napatanong siya sa kanyang isipan kung sino yung mortal na ito. Nagsalita naman si Shinji na hindi daw mahalaga kung VIP room ito ng mga gods dahil isa daw siyang emperor. Kaya't nababagay lang daw siya dito at doon magwawakas ang chapter 55 ng Record of Ragnarok. Sa kabanata na ito ay makikita pa rin natin si Qin Shi Huang na nakaupo sa pribadong lugar ng mga gods. Hindi nga matanggap ni Ares yung kalapastanganan na ginawa ni Kenshi sa kanya. Simula pumasok ito sa private room ng mga gods. Pero para kay Kenshi ay wala lang ito. Kaya't nagalit si Ares at hinawakan niya ang braso ni Kenshi. Winika pa nga ni Ares na isa siyang 12 gods of Olympus. Kaya't hindi nababagay yung ganitong asal ng mga mortal sa kanya. Pero sa hindi nasan nga ay naulit na naman yung pangyayari. Kung saan ay hinawi niya lang si Ares na walang kahirap-hirap at tumansik sa pader mismo.
Nagulat si Aris sa mga nangyari, even ang kanyang kapatid na si Hermes dahil si Aris daw yung pinaka-muscle man sa Valhalla. Then pinaglalaroan lang ito ni Kenshi na walang kahirap-hirap. Bigla nagsalita si Kenshi na gusto niya daw ng maiinom. Kaya't dali-daling inalok ni Hermes si Kenshi ng maiinom. Habang natutuwa nga si Kenshi doon ay tinanong niya kung ano yung pangalan ni Hermes. Then nagsalita si Hermes na siya si Hermes at isa rin nga daw siya sa 12 gods of Olympus. Sa mga hindi nakakaalam ng 12 gods of Olympus mga senpai, sila yung mga main Greek gods at nakatira sila sa Mount Olympus. So it means na sila yung may superior o mataas yung authority kaysa ibang ordinary gods lamang. Makikita nga natin sa panel na ito na bumangon si Aris. Hindi nga siya makapaniwala na nagkasundo si Hermes at ang mortal na si Kenshi Wang. At sa hindi inaasahan nga ay biglang pumasok si Gol at halatang hinahanap niya si Kenshi Wang. Even nga rin si Bruheld ay naghahanap rin sa kanya. Winika pa nga ni Bruheld na nalulugod silang natagpuan nila si Kenshi Wang. Dagdag niya pa na wag daw lisanin ni Kenshi ang kanyang sariling kwarto. At ang mas matindi pa daw dito sa paglisan niya ay gumawa pa ito ng maraming butas sa mga pader. Nung marinig nga ito ni Aris ay agaran siyang naguluhan sa kadahilan ng papaano nakilala ni Bruheld si Kenshi. Pero isa lang talaga yung ikinababahala ni Aris. Ang taong ito na kanyang nakaalitan ay hindi basta-basta. Humingi nga ng pasensya si Bruheld sa dalawang magkapatid na gods at inayayahan niya na si Kenshi na lisanin na yung private room ng mga gods. Ngunit tinanggihan ni Kenshi ang alok ni Bruheld sa dahilan na nagustuhan niya na daw yung lugar na ito. At doon ay sinabi ni Bruheld ang reason dahil si Kenshi Wang na yung susunod na lalaban sa 7th round ng Ragnarok. Nagulat nga ang dalawang magkapatid na si Aris at Hermes dahil ang kanilang nakilalang mortal na may pambihirang lakas ay isa palang representative ng mga mortal. Kaya nung narinig ito ni Kenshi ay bigla siyang nabuhayan at tumayo agad. At winikan niya pa na napapagod na siya sa paghihintay. At doon ay nalaman nila Aris at Hermes na ang lalaban sa gods of underworld na si Hades ay walang iba kundi si Kenshi Wang pala. Inanyayahan na nga ni Bruheld si Kenshi na sumama na sa kanya upang mahatid na ito sa entrance ng arena. Ngunit tumanggi si Kenshi dito. Sa kadahilanan sa itaas ng VIP room ng mga gods, gusto niyang dumaan. Then winika niya pa bilang isa nga daw emperor ay lumakad lang daw siya kung saan daw siya nakaharap ngayon. At doon ay lumabas na ang announcer upang ipakilala na yung mga representative ng mga mortal at gods na lalaban sa 7th round ng Ragnarok. Winika pa nga ng announcer na nasaksihan daw nila ang matinding paglalaban kanina. At ngayon daw ay magiging mas intense pa. At doon ay sinigaw ng announcer ang lalaban sa mga mortal nang biglang may tumunog na malakas na gong. At ang ibang hindi tukoy na manonood ay nagtatakbuhan papunta sa gate ng mga gods. At ito pala yung walang iba kundi ang emperor ng China. At kasama nila ang ibang sundalo upang mag-align kung saan dadaan si Kenshi Wang. Simula sa VIP room ng mga gods hanggang sa entrance. At doon ay dali-dali nilang nilabas ang mahabang carpet na yari sa kahoy upang daanan ni Kenshi Wang. Maraming gods ang nabastusan sa ginawa ng mga tauhan ni Kenshi dahil gumawa sila ng carpet kung saan napaparoon ng mga gods na manonood. Habang bumababa nga si Kenshi Wang ay winika ng announcer na nakakabilib ang mga tauhan ni Kenshi. Sa mga hindi nakakaalam mga senpai, si Kenshi ay isang emperor ng China. At ang mga nakita nating emperor kanina ay emperor rin sa 6 kingdoms ng China. Bale si Kenshi Wang ang reason kung bakit nag-unite ang lahat ng ito at natigil yung digmaan na tumagal ng 550 years. Sa pagbuo ng alyansa na ito, ang bansa ay tinawag na China. Then si Kenshi ang may mataas na authority compare sa ibang emperor. Kaya tinagurian siya the first emperor of China. At dito nga mga senpai ay naglalakad na paibaba si Kenshi Wang papunta sa arena. Then maraming mortal ang sumisigaw sa kanyang pangalan. Pero sa kabila nito, maraming gods naman ang nagalit at nagbu sa kanya. Sa kadahilan ng kabastos-bastos ang kanyang ginawa na paglakad kung saan napaparoon ang mga gods na manunood. Sa kabilang banda naman ay makikita natin si Albiter na naghihintay mismo sa gate entrance ng mga mortal. Pagalit pa nga nitong sinabi kay Kenshi na dumaan dapat daw ito sa tamang entrance. Dagdag niya pa na kanina pa daw siya naghihintay rito. Sa mga hindi nakakaalam mga senpai, si Albiter ay pang 10 nakakatandang kapatid nila Bruheld at Gol. At siya mismo ang magiging partner ni Kenshi Wang sa paglalaban ng 7th round na Ragnarok. Sinabi pa nga ni Albiter na mukhang hindi daw sila magkakasundo ni Kenshi
sa kadahilan ng hindi daw ito sumusunod sa sinasabi ng kahit sino man. Humingi na lang ng pasensya si Kinshi, dagdag pa ni Albiter na hindi pa daw nila napapractice kung paano mag-iisa yung damdamin nila para mag-transform as a Volon. Kaya't ang ginawa ni Kinshiwang ay binuhat niya si Albiter gamit ang kanyang mga braso. Ginawa niya nga parang isang sanggol si Albiter, nadala-dala. Sa pagtitignan ni Albiter sa mukha ni Kinshiwang ay bigla siyang nag-blush at ito yung naging dahilan para mag-transform si Albiter na maging Volon ni Kinshi. At doon magwawakas ang chapter 56 ng Record of Ragnarok. Sa pagpapatuloy ng chapter na ito sa lugar ng China noong ancient times ay merong pinaniniwalaan na mga myths, bali isa silang mga gods na nakatira sa kalupaan at namumuhay kasama ang mga mortal. At ito nga daw ay merong malaking ginagampanan sa lugar ng China. Katulad na lang ni Shan Haijing na pinaniniwalaan na hawak niya ang kabundukan at karagatan. Isa nga itong halimaw na merong 4 na mata at 6 na kamay na may wangis na mahalin tulad sa isang baka. Then ang pangalawa naman ay tinaguri ang God of Battle. Dahil na rin ang gods na ito ay parang isang robot na binubuo lang ang kanyang katawan ng bakal at mga bato. At ito ay si Shi Yiji. Pero sa state ng Qi na isang parte ng China ay merong gods na nakikihalubilo sa mga mortal. Ang gods nga na ito ay tinaguri ang God of War sa China. Dahil ang gods na ito ang unang nakapag-imbento sa mga mortal ng 5 sandata. Ito ay ang crossbow, sword, halberd, spear at armor. Dahil nga ancient period ang panahon na ito ay naging malaking tulong ito sa mga taong hindi pa nakakaalam sa pakikipaglaban. Kaya itong napakilala ito ng God of War sa kanila ay naging malaki yung respeto nila dito. Kaya sinasamba ito ng mga mamamayan ng Qi. Dahil nga sa impluwensya ng gods na ito, mga senpai, ay nawalan ng authority ang mga tao sa Qi upang piliin ang kanilang magiging hari. At nakadepende lang yung desisyon nila sa God of War na si Chiyu. Balisa itong demon god mga senpai. Dahil sa panahon nga na ito mga senpai ay tinagurian ng hari si Kinshi sa lugar ng Qin. Then currently ay napag-isa niya ang lahat ng state ng China. Kaya nung 26 ng Shiwang noong 220 BC ay pinagpasya niyang libutin ang 7 state ng China upang isimbolize ang pagkakaisa ng 7 state na ito. Then yung last destination niyang gusto mapuntahan ay ang state ng Qi. Dahil alam niyang merong isang gods dito nung nakapunta nga si Kinshi sa lugar ng Qi. At dito nga mga senpai ay si Kinshiwang lang yung nakakalam ng seremoning isinasagawa ng mga tao dito para sa God of War na si Chiyu. Kaya't pinunta na agad to ni Kinshi ang gods na ito. Sa unang bungad pa nga lang mga senpai, sa pagpasok ni Kinshi ay makikita na natin ang mga bungo at buto ng mga tao. At doon naaktuhan pa ni Kinshi na kumakain ng gods na ito na si Chiyu. Winiga pa nga ng gods na ito na buti na lang daw ay nakapunta si Kinshi, ang hari ng Qin, ay ang sumira sa 6 na state. Bali alam ng gods na ito mga senpai na si Kinshi yung reason sa pag-unite ng 6 na state. Then kung kasama yung lugar ni Qin ay magiging 7 major state ito na nagbubuo sa China. Napabilib nga ang God of War sa katapangan na meron si Kinshi. Dahil nga daw ngayon lang siya nakakita ng isang hari na hindi natatakot sa kanya. Kaya't tumawa ito. At doon ay iniba ng gods ang usapan at winika niya kailangan daw ni Kinshi magdala ng 10,000 na katao sa kanyang lugar at need daw lumod ni Kinshi sa kanyang harapan upang magkaroon daw si Kinshi ng basbas upang mamuno at maging emperor. Pumasok nga sa isipan ni Kinshi na isa nga daw itong sakripisyo na alam niya na yan at nakita niya na daw. So based nga sa nakita natin sa lugar ng gods na ito na napupuno ng buto ng tao ay alam ni Kinshi ang 10,000 na katao ay magiging sakripisyo sa gods na ito. Sumagot nga ang gods na si Chiyu at nagsabing ang talino daw ni Kinshi upang malaman daw ito. At doon nga mga senpai sa hindi inaasahan yung daladala ni Kinshi na kabaong ay kanyang hinagis sa gods. Sinalo nga ito ni Chiyu at napansin niya na isa pala itong clay figure na tao. Patawa pang sinabi ni Kinshi na ang lupa daw sa kanyang lugar na Qin ay masarap daw ang lupa doon. Kaya't hindi kayat niya ang demon god na ito upang kainin daw ng taus-puso ang clay figure na binigay niya. Hindi nga nagdalawang isip ang demon gods na ito at nauto rin kay Kinshi. Nung nakain na nga ito ay nadisappoint nga ang demon gods at hinagis niya sa harapan ni Kinshi ang clay figure. Winika pa nga ng demon gods na kailangan daw ni Kinshi sundin yung sinabi niya.
para magkaroon siya ng divine admittance upang mamuno sa buong China. Ito nga rin daw yung ginawa ng mga dating hari bago sila mamuno. Nung marinig nga ito ni Qin Shi ay tumanggi siya, kaya't nagtaka na lamang ang gods kung bakit daw. Yung sinabi na lang ni Qin Shi na kasuklam-suklam nga daw ang gods na ito sa lahat ng aspeto. Kung luluhod nga daw si Qin Shi dito ay mas gugustuhin niya pa daw magpatiwakal na lamang. Nabastusan nga ang demon gods sa mga sinabi ni Qin Shi, pero para kay Qin Shi ay baliwala lang ito. At nagwika pa na kabastusan nga daw na tawagin ni Chiyo ang kanyang sarili na gods, at lalo pa na isa itong halimaw na kumakain ng tao. Karagdagan pag sinabi ni Qin Shi, yung mga dating haring nauna sa kanya ay hindi daw masasabing totoong hari. At doon ay hinamon ni Qin Shi ang demon gods na si Chiyo sa isang deathmatch. Tumagal nga paglalaban ng dalawa ng 6 na araw, at ang diniklara na panalo sa paglalaban na iyon ay walang iba kundi si Qin Shi Huang. At doon nga mga senpai sa mga sandaling iyon sa kasaysayan ng China ay naipasa na kay Qin Shi Huang ang titulo na meron yung demon gods na iyon. Matapos nga iyon ay muli tayong ibabalik sa paglalaban ni Hades at Qin Shi Huang sa 7th round. Masisilahan nga natin na nakahiga pa rin si Hades dahil na nga rin ito na tumalsik siya sa pag-atake ni Qin Shi. Nagulat naman si Gol at nagtanong sa kanyang kapatid na si Bruheld kung ano daw klaseng move yung isinagawa ni Qin Shi. At yung winika na lang ni Bruheld na ang technique daw na ito ay na-achieve ni Qin Shi sa pakikipaglaban niya kay Chiyo na isang demon god. Bali nga mga senpai, isa itong ultimate martial arts ni Qin Shi na tinatawag na Chiyo. Naging dedicated nga ito sa demon gods na iyon dahil nagpo-possess ang martial arts na ito na na-master ni Qin Shi sa 5 unique tools of war na na-create ni Chiyo na crossbow, sword, halberd, spear at armor. So definitely yung pinakitang technique ni Qin Shi na heavenly hand of defense ay nagsisimbolo ng armor sa 5 tools of war. Napansin naman ni Aris yung estilong ginawa ni Qin Shi na parehas nga daw kung papaano in-intercept or napahinto ni Qin Shi yung bawat pag-atake niya at ihagis siya ng ganun kadali lang. Kaya nagtataka siya kung ano daw klaseng technique ito. Bali nga mga senpai ay na-explain ko na ito na kayang i-deflect ni Qin Shi ang bawat pag-atake at ibalik ito sa kanyang kalaban. Even nga si Hermes ay namanga sa pinakita ni Qin Shi na technique. Mukhang madali nga lang daw kung papaano ito gawin pero napakahirap pala. Dagdag pa ni Hermes, ngayon lang niyang nakitang napatumba si Hades. Even nga daw ang lahat ng mga gods ay hindi kayang gawin sa isang god of hell ito. Then isang hamak na mortal lang pala ang magpaparanas nito kay Hades. At doon nga ay tumayo na si Hades sa pagkakatumba niya. Makikita nga natin sa panel na ito na napuruan talaga si Hades sa ginawang technique ni Qin Shi. Then paasa na nagsalita si Qin Shi kung gusto pa ba daw ipagpatuloy ng binansagang hari ng Helem ang paglalaban. Sa pagkabangon nga ni Hades ay nagtanong ito kay Qin Shi kung ano nga ba daw yung kailangan gawin para kilalanin bilang isang hari. At doon ay sumagot si Qin Shi na kailangan daw ay wala itong pagdududa, then hindi nagdidiman, hindi umaasa at lalong tumata yung pinuno sa kanyang nasasakupan. At ayan nga daw yung ginagawa ng isang hari, wika ni Qin Shi. Nagulat nga si Hades nung marinig niya ito at biglang napatawa na lamang. Napansin nga ng dalawang magkapatid na gods ang pagtawa ni Hades at nagwika sila na ngayon lang daw nilang nakita ang ganito si Hades. Nung nakita nga rin ni Qin Shi na tumawa si Hades ay tumawa na rin ito. Then biglang nagtanong si Qin Shi kung ano nga ba daw yung nakakatawa. Sambit na lamang ni Hades ay meron lang daw siyang naalalang isang gods na halos kaparehas kay Qin Shi mag-isip at ito ay si Poseidon. Dahil si Poseidon nga daw ay hindi nagre-rely sa mga sundalong gods at napakamakata nga daw nito at hindi umaasa sa kahit sino man. Kaya't para kay Hades, si Poseidon yung nababagay bigyan ng titulo bilang isang hari. Kaya tinaas ni Hades sa kanyang bident na nagpapaywatig na inaalay niya ang paglalaban na ito sa kanyang namayapang kapatid. At doon ay tinawag niya ang pangalan ni Poseidon at nagwika siyang bilang nakakatandang kapatid ay hindi niya nahahayaan ibigay lang ng ganon-ganon yung titulo na pagiging hari sa kahit sino man.
which is ayaw ni Hades magkaroon ng title bilang isang hari si Kinshi. Bali base nga sa sinabi ni Hades ay nababagay lang daw ito sa kanyang kapatid na si Poseidon. Makikita nga natin sa panel na ito na kakaiba yung paghawak ni Hades sa kanyang vident na armas. Imbes sa bandang dulo ng hawakan nito ay hinawakan niya ito malapit kung saan yung talim. At doon ay unang umatake si Hades at tumalon kung saan napaparoon si Kinshi. Kung mapapansin nyo nga mga senpai na grabe yung paghawak ni Hades sa kanyang spear. Then sa aktong paghampas niya na ay paunting pinaslide ni Hades ang kanyang kamay sa grip paibaba. Then yung motion ng pag-atake na ito ay pa downward swing. So it means na panibago itong atake ni Hades na katulad sa Roa at Kalikoron na may patras na atake then diagonal attack. Tinawag nga itong Persephone Titan, the Smasher Earth. Isa nga itong powerful attack kung saan ay nabibigyan ng pagkakataon si Hades iswing ang kanyang pag-atake at mag-apply ng maraming pressure. Kaya't pa-slide grip yung pag-handle ng bident ni Hades o padulas. Hindi naman nagpatinag si Kinshi dito at muli na naman niyang inactivate yung technique niya na Heavenly Hand of Defense. Bali yung binabalak ni Kinshi dito ay i-deflect muli yung ataking gagawin ni Hades at hindi na siya iiwas dito. Then doon nga mga senpai ay muling tumama ang pag-atake ni Hades. Then nag-create nga ito ng napakalakas na hangin at napaka-powerful nga ng atake na ito. Nagwika nga si Hades at nagsabing tanggapin daw ni Kinshi ang kanyang pag-atake. Makikita nga natin sa panel na ito na nadepensahan naman ni Kinshi pero sa hindi inaasahan ginamit ni Hades ang kanyang isang kamay para mag-exert ng maraming puwersa. Napansin naman ni Aris yung isinagawang pag-atake ni Hades. Winika niya pa na kinumbine daw ni Hades yung dalawang estilo sa pag-atake, which is yung unang pag-atake na pa-downwards at ang pagdiin nito paibaba, kahit para kay Aris ay napaka-imposible na daw itong ma-deflect ni Kinshi. Muli nga nagsalita si Hades at sinabi niya kay Kinshi na siya ang hari ng Netherworld. Then huminga ito ng malalim at isinigaw niya ang kanyang pangalan at kasabay nito yung pagdiin niya sa kanyang sandata. Makikita nga natin dito na paunting-unting nawawasak yung kinatatayuan ni Kinshi. Then yung pinaka-worst pa ay hindi ma-deflect yung atake ni Hades dahil ibang-iba ito compare sa kanina. Dahil continuous yung pressure na nai-exert sa pag-atake na ito. Sa hindi inaasahan nga mga senpai ay nagtagumpay si Hades, may diin si Kinshi paibaba sa lupa. Kaya't napahiyaw ang lahat ng mga manonood na mga gods dahil nakikita nilang nakakalamang si Hades sa paglalaban. Makikita nga natin dito sa panel na ito na nakahiga yung katawan ni Kinshi. Then tumalikod si Hades dahil para sa kanya ay wala nang malay si Kinshi. Nagulat naman yung dalawang magkapatid na si Bruheld at Gol sa sinapit ni Kinshi. Habang naglalakad nga si Hades papalabas ng arena ay may napansin siya kaya bigla siyang napahinto at winasiwas niya yung alikabok na pumapalibot kay Kinshi. At doon nga ay tama yung hinala ni Hades. Nabuhay pa si Kinshi. Makikita nga natin sa panel na ito na grabe yung pinsalang natanggap ni Kinshi sa pag-ataking isinagawa ni Hades sa kanya. Dahil nga dito ay nagawang mapalibutan ng dugo ang ulo ni Kinshi. Nagsalita si Hades at nagwikang willing pa rin ba daw si Kinshi ipagpatuloy ang paglalaban. Nahalatang nang-aasar talaga dahil kung matatandaan nyo ay parang ni-reverse lang yung pangyayari kanina. At dito nga mga senpai ay tinanggal ni Kinshi ang saplot na nakabalot sa kanyang mga mata. Then nang nakita nga ito ng ibang opisyales ng China ay bigla silang nagbow kay Kinshi. Muli nga nagkatitigan ng dalawa na si Kinshi at Hades at biglang nagsalita si Kinshi na muli daw nilang ipagpatuloy ang paglalaban nila ni Hades. At doon, pagwawakas ang chapter 57 ng Record of Ragnarok. Sa pagpapatuloy na kabanata ay masisilayan natin si Kinshi na ngumiti at nakahanda na kung sakaling lumusob muli si Hades. Napabilib ang God of Underworld kay Kinshi dahil nagawa daw nitong makaya yung isinagawa niyang pag-atake, then still nakangiti pa rin ito. Ayan nga daw yung inaasahan niya sa isang hari at doon ay muling lumusob si Hades. Ginawa niya muli ang pag-atake na patras o patusok. Yung mga launches na pag-atake na ito ay sunod-sunod kaya ginawa na lang ni Kinshi ay inilagan niya ito isa-isa at naging matagumpay naman. Napansin naman ni Gol na parang nangihina si Kin. Kaya't para sa kanya, yung mga pinsala na tanggap daw ni Kin sa God of Underworld kanina ay naging malaki yung epekto nito para kay Kin. Pero yung winika ni Bruheld na si Kin daw ay naghihintay lang ng pagkakataon kung magkakaroon ba ng opening si Hades para makapag-offensive attack siya. At kung saan gagamitin muli ni Kin yung technique na Chiyu para makounter si Hades at doon ay biglang umatake si Hades. Then definitely ay naiwasan naman ito ni Kinshi. Kaya't muli
muling hinila pabalik ng hari ng Helm ang kanyang Vident upang makabelo na pag-atake ulit. Then dito nga mga senpai, yung gagamitin ni Hades na pag-atake ay ang Persephone Titan. Ito nga yung atake nagpatumba kay Kinshi at doon ay tumama ito. Buti nga ay nablock ito ni Kin. Pero dahil na rin sa lakas ng pwersa nito ay continuous yung force na na-exert ni Hades at nahirapan na si Kin. Nasaksihan nga ng announcer yung mga nangyari. Winika pa nga nito kung muli na naman ba daw tutumba si Kin sa spear ni Hades. Even si Gol at Aris ay nagwikang katapusan na ni Kin. At doon ay makikita natin si Kinshi na huminga ng malalim, then nag-release ito ng parang bilog na usok na nanggali sa kanyang bibig. At tumama ito sa God of Underworld na si Hades. Yung usok nga na ito mga senpai ay nagawang mapahina yung pag-atake at mawala yung konsentrasyon ng kanyang makakalaban. Nung nagkaroon na nga ng pagkakataon si Kin dahil humina na nga yung Titan attack ni Hades, ay muling inactivate ni Kin ang kanyang Chiyu armor or yung tinatawag na Heavenly Hand of Defense. Ay i-deflect ito at muling mag-counter attack sa kalaban at doon ay buong lakas niyang inangat yung spear. Kaya't nadamay na rin si Hades dito sa pag-angat nito at doon ay biglang bumulakta ang God of Underworld mga senpai at sumuka ng dugo dahil sa lakas ng impact ng pagkabagsak niya. Nagulat ang announcer at nagwikang muli na naman daw ni Kin na counter yung atake ni Hades at doon si Kin naman yung muling nag-engage ng pag-atake. Nilusob niya nga agad yung makapal na likabok kung saan napaparoon si Hades at sa hindi naasahan nga mga senpai ay biglang may lumitaw na sibat sa makapal na alikabok at yun pala ay ang sibat rin ni Hades. Napansin naman ito ni Kin kaya tumalon siya upang makaiwas sa atake ni Hades at naging matagumpay naman. Pero sa hindi inaasahan nga mga senpai ay biglang nakaramdam si Kin ng pagkasakit ng kanyang buong katawan. Kaya't nagulat na lang ang God of Underworld na si Hades sa pinapakitang reaksyon ni Kin. Actually mga senpai, si Kin ay nakakaranas ng isang pambihirang kondisyon na tinatawag na Mirror Touch Synesthesia. Isa nga itong sumpa kung saan pag nakakita si Qin Shi Huang ng taong nasugatan ay magre-reflect rin ito sa kanya, which is matatanggap niya rin yung kaparehas na pinsala. Even yung mga emosyon na katulad ng hatred o galit ay naapektuhan rin si Qin dito, kung saan ay nasusunog ang kanyang katawan o nagiiwan ng parang burn marks. Sa pagpapatuloy, nagwika si Qin na ang paglalaban daw nila ni Hades ay masyado nang tumatagal. Kaya't muling lumusob si Qin. Nagwika naman ang hari ng Helm na ang paglalaban daw na ito ay siya dapat daw ang magdomina. Dagdag pa ni Hades na humanda daw si Qin sa kanyang katapusan. Kaya't ang dalawang magkatunggali ay sabayan nag-engage at doon ay muling ginamit ni Qin ang kanyang bagong teknik at kung saan ay naglalabas siya muli na parang usok na nagmumula sa kanyang bibig. Then naging successful nga ito mga senpai na tumama sa King of Helm. Napansin naman ito ni Hades kaya't muli na naman siyang nawala sa kanyang konsentrasyon. Kaya't nailagan ni Kinshi ang pag-atake ni Hades at paunti siyang lumusot sa ilalim ng sandata ni Hades. Then nagsagawa siya ng bagong pag-atake na connected sa Chiyu na tinatawag na spear form. Ang pag-atake na ito ay ginagamitan ng kamay at kung saan ay ang mismong daliri ni Kinshi ang magiging mistulang armas na tutusok sa kahit anong parte ng katawan ng kanyang makakalaban. Ang estilo na ito ay mahalin tulad sa isang sibat na tinatawag na spear. Naging successful na pag-atake ni Qin Shi Huang sa hari ng Helm. Kaya't ito yung naging dahilan sa pagkatalsik ni Hades at pagkabutas ng kanyang tagiliran. Nagiyawan nga ang lahat ng manonood na mortal dahil nakita nila nagkaroon talaga ng fatal injury si Hades sa isinagawang pag-atake ni Kinshi. Winika naman ni Aris na napaka-imposible daw nitong mangyari na isang hamak na mortal lamang yung magpaparanas nito kay Hades. Nakita rin ni Zeus yung mga nangyari sa kanyang kapatid na si Hades. Then tumawa lang ito dahil para sa kanya ay baliwala lang yung atake na iyon para kay Hades. At doon nga mga senpai ay nagsabi si Hades na natuklasan niya na yung mga ginagawang pangsekretong pag-atake ni Kinshi. Winika niya na gumagamit si Kinshi ng hininga at ito yung tumatama kay Hades. Nagagawa nga nito mga senpai na magulo o mapahina yung malalakas na atake ni Hades. Kaya't winika na lang ng hari ng Helm na kamangha-mangha yung estilong ginagawa ni Kinshi sa pakikipaglaban. At doon ay nagwika naman si Kinshi na nakikita niya yung mga star sa katawan ni Hades. So alam kong malilito kayo kung anong star ba yon. Base nga sa sinabi ni Kojiro, ang bawat tao ay meron tinataglay na flow of ki. Isa nga itong center point ng energy ng tao o mas tinatawag na crux. Bali ito yung utak kung saan lumalabas yung energy sa bawat part ng katawan ng tao para masagawa nila yung iba't ibang kilos na nanaisin nila. Halimbawa na lang na pag-atake. So ma-disrupt mo yung crux o yung point nito, katulad na lang ng pagsuntok ay magagawa mo masira yung kontrol ng kanyang flow of ki.
So it means na mapapahina mo yung buong katawan niya. Same sa nangyari kay Hades gamit yung simpleng atake sa pag-puff ng air ni Kin sa Crocs point niya, kaya't nagawa nito mawala yung control ni Hades sa bawat pag-atake. Winika pa ni Kojiro na napaka-imposible daw makita yung Crocs point sa katawan ng tao, kaya't para sa kanya may special na abilidad si Kishi, kaya't nakikita niya ito. At doon nga mga senpai ay nai-reveal na yung pangalan ng technique na tinatawag na Tortoise Ripples Crossbow. Ito yung binubugan ni Kin na hangin para mawala yung balanse na pag-atake ng kanyang kalaban. Makikita naman natin si Gol na halatang gulong-gulo. Tinanong niya pa sa kanyang nakakatandang kapatid na si Bruheld kung bakit simulat umpisa ng paligsahan ay nakatabon na yung panyo sa mga mata ni Kinshi. Kung magiging advantage niya pala ang walang tabo sa mga mata dahil meron pala siyang abilidad para malaman ang flow of ki ng kalaban o ang Crocs. Bali nga mga senpai, ang abilidad na ito ay napaka-unique at napaka-powerful. Pero ang abilidad na ito ay may bad side rin pala o may delikadong epekto rin sa user. Dahil once na maatake niya ito na nakita niya then nasugatan ng kanyang kalaban ay magre-reflect rin ito sa kanya o magiging same sila ng pinsalang matatanggap. Yes mga senpai, ito yung na-explain ko kanina na mirror touch synesthesia. Napansin nga ng King of Helheim na si Kin ay iniinda ang sugat sa kanyang tagiliran, kaya't nagwika si Hades kung ano nga ba daw ang nangyari kay Kinshi. Nagwika naman ng Emperor ng China na si Kinshi na nagsabing ito ang kinainisan niya sa pakikipaglaban pag gumagamit ng mga mata. At doon nga mga senpai, kahit iniinda na ni Kinshi ang sakit na natanggap niya ay still tumawa pa rin ito, at doon magwawakas ang chapter 58 ng Record of Ragnarok. In year 260 BC sa Battle of Changpeng, merong dalawang bansa ang nagdidigmaan at ito ang Zhao at ang Qin Army. Then sa battle na ito, naganap ang karumal-dumal na pagpaslang sa libo-libong sundalo ng Zhao Army. Ang general nga na umawak sa Qin Army ay si Bai Qi. Pinag-utos niya sa kanyang mga tauhan na ilibing ng buhay ang lahat ng Zhao Army. Ang estimated number nga ng Zhao Army na namatay sa paglibing ay 450,000 na katao. Then hindi rin tukoy kung lahat ba ito ay sundalo lamang or baka kasama rin na ilibing ng buhay ang ibang sibilyan na nadamay sa digmaan na ito. Bali ganun nga mga senpai kabrutal yung ginawa ng mga Qin Army sa mga Zhao, kaya't naging malaking trauma ang pangyayari na ito sa kanila. Makalipas ng ilang taon, merong isang miyembro ng royal family ng Qin na nagngangalang Sishu ang naging hostage sa lugar ng Zhao. Then nagkaroon nito na pagtingin sa isang babaeng Zhao dancer lamang, at dito nabuo ang pagmamahalan ng dalawa at naisilang nga sanggol na si Yingxing o mas kilala natin sa pangalan na Qin Shi Huang. Nagkaroon nga na pagkakataon ng ama ni Kinshi makatakas sa lugar na iyon, kaya't hindi niya na pinalagpas pa ito. Actually 2 years old pa lang si Qin dito, at pati ang kanyang ina ay iniwan na rin siya. Matapos nga iyon, ang hari ng Qin ay binabalak sakupin ng Zhao. Yung capital nga nito ay tinatawag na Handan. Alam rin ng hari na ang kanyang apo ay nandito, which is si Kinshi, pero hindi ito nire-recognize ng hari na kapamilya niya. Then mga senpai, hindi tukoy sa manga kung nasakop nila ito or pinabayaan na lang dahil nasa teritoryo ito ng kalaban, pero nandito pa rin si Kinshi at hostage pa rin ng mga Zhao. 5 years later, approximately 7 years old na ang batang Qin, makikita natin na malaki na ito, pero naging worse naman yung pagtrato ng mga tao ng Zhao sa kanya dahil tinatrato nila itong kaaway dahil merong nananalaytay na dugo ng Qi kay Qin Shi Huang. Dahil sa kanyang tatay, dagdag pa yung pagsakop na ginawa ng Qi sa kanila. Makikita nga natin sa panel na ito na hindi apektado si Kinshi sa mga sinasabi ng mga tao sa Zhao kahit pinagbabanta na nila itong papatayin. Bali mga senpai, pinag-utos ng Zhao na gawing hostage lang si Kinshi dahil para sa mga Zhao, ang nanay ni Qin ay parehas lang rin sa kanila o isang Zhao rin. Habang naglalakad ang batang Qin papunta sa kanyang bahay ay meron siyang nakitang babae na nakaupo. Tinanong pa nga ng babae kung siya ba daw si Yingxing. Sumagot naman ang batang Qin na oo. Then doon ay nagpakilala na ang babae na si Chunyan na naka-assign na magiging caretaker ni Qin Shi Huang. Binantaan nga ni Chunyan si Kinshi na kaya niyang gawin ang lahat sa batang Qin, even kung worst way ba ito o pananakit. Hindi na lang umimik si Qin dito at sumang-ayon na lang sa sinabi ni Chunyan. Matapos nga iyon ay pumasok na sila sa bahay kung saan nakatira si Kinshi. Nagsalita si Chunyan at nagwikang nababagay lang daw yung pag-reject ng Qi sa batang ito. Bali nga mga senpai ay hindi talaga kinikilala ng Qi as a royal family si Qin Shi Huang. Then binaliwala lang ito ni Qin at inalok na lang yung babae ng maiinom. Nagtanong muli ang babae kung 7 years old lang ba daw talaga si Qin. Then yung tugon na lamang ni Qin ay
oo. Dagdag pa ni Kin kung may kakaiba ba daw doon. Sumagot naman si Chunyan at pasigaw nitong sinabi na ayaw niya kay Kinshi. Dahil nga daw sa ganito kamurang edad ay dapat pinapakita nga o nilalabas ni Kinshiwang yung totoo niyang emosyon na nararamdaman sa ganitong edad. Pero kabaligtaran yung nakikita ni Chunyan na nagiging manhid lang ito sa lahat ng bagay, even tinutukso na siya at binabantaan. Kaya't yung ginawa na lang ni Kinshi cheer up niya yung sarili niya at tumawa na lang. Napikon nga si Chunyan dito dahil naisip-isip niya na pinagloloko ba siya ng batang Kin. Matapos ngayon ay niyaya ni Chunyan si Kin na linisin ang bahay na tinitiran nila. Dahil ito nga daw yung purpose ni Chunyan bilang isang caretaker ni Kin. Nagkasundo naman ang dalawa sa mga gawaing bahay, then pati sa pamamalengke ay magkasama sila. Then one time nga mga senpai sa pamamalengke nila habang bumibili si Chunyan nang makakain nila ni Kinshi ay nasilayan ng tendero ang mukha ni Kin. Then bigla itong nagalit at nagawa ng tendero ibigay yung pagkain na nabili nila at ihulog ito sa lupa. Nabastusan nga si Chunyan sa ginawa ng asal ng tendero kay Kinshiwang. Kaya't aaktuhin niya na ito susuntukin sana. Nang biglang nagkatinginan ng lahat ng tao ng Zhao kay Kinshiwang. Kinutya nila si Kin at sinisi nila lahat sa bata ang lahat ng masasamang ginawa ng Ki Army sa digmaan. Makikita nga natin si Kin na nagpipigil lang sa kanyang emosyon dahil lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanya at sinisisi ang lahat. Bali masasakit yung mga sinasabi na mamayan ng Zhao sa kanya pero pinabayaan niya lang ito. Napansin naman ni Chunyan si Kin na nahihinig sa takot kaya umuwi na sila agad sa kanilang tinitirahan. Matapos nga nilang kumain, nagpaalam na ang batang Kin kay Chunyan na matutulog na siya nang biglang may namataan si Chunyan na pasa sa bandang dibdib ni Kinshi. Kaya tinila niya pabalik ang bata at tinanggal ang damit nito. Laking gulat niya nang makita malaking burn marks sa katawan ni Kinshiwang. Nagtanong si Chunyan kung saan ba daw ito nakuha ng batang Kin o yung may gawa ba daw nito ay ang mamamayan ng Zhao kasi alam naman ni Chunyan na malaki talaga yung galit ng mga Zhao sa batang ito. Dito nga mga senpai sinabi ni Kinshi ang buong katotohanan kung paano niya nakuha ang burn marks o ang scars sa kanyang buong katawan. Na-explain ko na ito sa inyo kaya uulitin ko lang. Bali kung meron siya nakikita ang taong nasaktan same sila ng mararanasan ng sakit. So trivia muna tayo. Actually mga senpai ang mirror touch synesthesia ay totoong nag-i-exist talaga sa mundong ibabaw na ito. Even ngayong ibang doktor ay pinapaniwalaan ito dahil nga daw ito sa ating mata at kung saan ay nagbibigay siya ng images o larawan papunta sa ating utak kung ano yung nakikita. Then na-adapt rin ito ng utak at nare-receive rin ng nervous system ng tao kaya't nakakaramdam rin sila ng same sensation. Pero hindi siya totally as in grabe talaga. Pero is given the person who have this na magkaroon ng higher ability to feel empathy to that person. Isa itong pambihirang kondisyon na ang isang individual ay nakakaramdam ng same sensation pero sa kondisyon ni Kinshiwang ay napaka-abnormal na ng mirror touch synesthesia niya o above level talaga at kung saan ay nagagawa na siya nitong saktan at magbigay ng scars o burn marks sa buo niyang katawan. Kahit yung hatred na emosyon lang ay pwede na rin siya saktan nito. Nagulat nga si Chunyan at hindi makapaniwala sa sinabi ng batang Kin patungkol sa kanyang kondisyon. Nagwika na lang ang batang Kin na wag daw mag-alala si Chunyan dahil nga daw na maliit lang yung mga sugat na ito at kaya niya lang daw itong tiisin. Bali kailangan lang daw niya ng unting oras para gumaling yung mga sugat niya at doon ay bigla na out of balance si Kinshi at buti na lang ay nahawakan naman siya ni Chunyan. Pasigaw na sinabi ni Chunyan kay Kinshi kung ano ba daw yung sinasabi niya na hindi masakit ito. Hindi nga daw nagawa ni Kinshi na lumakad dahil iniinda niya yung sakit na nararamdaman niya. So it means na grabe talaga yung burn marks sa katawan ni Kinshi. Then sambit na lamang ng batang Kin na tama lang daw itong natatamasa niya dahil para sa kanya ito na yung naging parusa niya sa mga tao ng Zhao. Kasi para kay Kinshi sinisisi niya yung sarili niya as a royal family ng Kin dahil yung Kin Army ay grabe yung bangungot na ginawa nito sa mga Zhao sa pagpaslang sa mga mahal nila sa buhay. Kaya't para sa batang Kinshi enough lang daw yung nararanasan niyang punishment kasi para sa kanya balang araw ay mapapatawad siya o matatanggap rin ng mga mamamayan ng Zhao ang buong pagkatao niya. Then doon ay biglang nag-iba yung pagtingin ni Chunyan sa sinabi ni Kinshi at pasigaw nitong sinabi na sino ba daw yung niloloko ni Kinshi dahil para kay Chunyan ay kaibangan yung ginagawa ni Kinshi na hinahayaan niya masaktan yung sarili niya para mapatawad lang ng iba. At dito nga mga senpai pinilit ni Chunyan na sabihin sa batang Kinshi na dapat niyang ilabas yung emosyon niya sa
sa mga taong hindi siya tanggap. Kung gusto nga daw nitong umiyak at magalit, dapat ilabas niya ito. Huwag daw hayaan ni Qin Shi Huang patayin yung sarili niya sa loob at magsinungaling sa totoo niyang nararamdaman. Pero ang batang Qin Shi ay hindi sumang-ayon dito. Bagkos ay lalo niya pang sinisi ang sarili niya dahil para sa kanya, dahil nga daw ay anak siya ng isang royal family na pumatay sa libu-libong mamayan ng Zhao. At doon ay biglang niyakap ni Chunyan ang batang Qin Shi at sinabi na kahit gaano nga daw makasalanan ng kanyang magulang ay dapat hindi ma-inherited o mapasa sa mga anak yung kasalanan ginawa ng magulang. Kaya't para kay Chunyan, si Qin Shi ay inosenteng bata lang na walang kamuang-muang sa mga dating nangyaring labanan sa pagitan ng Zhao at Qin. At dito nga mga senpai ay naluha na lang si Chunyan dahil sa kabaitang taglay ni Qin Shi na mas iniisip niya pa yung ibang tao kaysa sa sarili niya. At doon ay biglang umiyak si Qin Shi Huang dahil sa tagal-tagal ng panahon na pagtitiis sa kanyang emosyon ay meron taong kaya itong iparealize sa kanya na hindi masamang ilabas yung totoo niyang nararamdaman. Kaya't patuloy na umiyak ang batang Qin at pasigaw niya sinabi na ayaw niya sa mga taong iyon. Matapos nga iyon, sa paggising ni Qin Shi, matatagpuan niya si Chunyan na naghahanda sa kanilang makakain. Then doon ay nagbigay si Chunyan ng isang panyo. Magagamit nga daw ito ni Qin Shi Huang upang tabunan ang kanyang mga mata para kahit papaano ay maipsan yung sakit na nararamdaman niya sa mirror touch synesthesia. Natuwa nga ang batang Qin Shi dito at sinuot niya na agad. Nalulugod naman si Chunyan dahil tinanggap agad ito ni Qin Shi. At doon magwawakas ang chapter 59 part 1 ng Record of Ragnarok. Sa pagpapatuloy ng chapter na ito, masisilayan nga natin ang dalawa na si Qin Shi at Chunyan na masaya. Para na ang tinuturing na kapatid ni Chunyan si Qin Shi, na kahit caretaker lang siya at bodyguard lang ay napalapit na ang kanyang loob dito. At pati ang pagtuturo ng martial arts ay tinuro na rin ni Chunyan kay Qin Shi. Makikita nga natin sa panel na ito na napakasaya ni Qin Shi kahit nga marami siyang natatamasang problema, bigla itong nagbago dahil kay Chunyan. Then makalipas ng 2 taon, merong masamang balita ang bansa ng Qin. Dahil nga daw ay namatay yung hari at ang kasunod sana na magiging successor nito, which is yung tatay ni Qin Shi Huang na si Sishu. Kaya't ang natitira na lang na royal blood na kailangang umupo sa trono ng Qin ay walang iba kundi ang batang Qin Shi Huang. Kaya't dali-daling nakiusap ang tauhan ng mga Qin sa mga Zhao na kailangan nilang kuhain ng batang Qin Shi at palayain ito sa pamamahala ng Zhao. Pumayag naman ang Zhao dito. Makikita nga natin ang tauhan ng mga Qin na nakabaw sa batang Qin Shi. Bali isa nga itong sign ng pagrespeto dahil para sa kanila nga ay nire-recognize nila ito magiging kapalit sa hari para pamunuan ang lugar ng Qin. Pumayag naman ang batang Qin Shi na sumama dito at doon nga mga senpai ay naglakbay na sila palabas ng Zhao. Winika pa nga ni Qin Shi para kay Chunyan na halatang nalulungkot na ito na daw ang magiging huli nilang pagkikita dahil nga ay gagampanan na ni Qin Shi ang kanyang tungkulin bilang isang hari ng Qin. Nagsalita naman si Chunyan na oo daw marahil sa paglabas daw ni Qin Shi sa borders ng Zhao ay kailangan niya na rin magpaalam dito dahil nga si Chunyan ay isang mamayan ng Zhao at nagtatrabaho sa palasyo. Karagdagan pa sinabi ni Chunyan na naging masaya naman daw siya sa 2 taong pagsasama nila at gampanin yung tungkulin bilang isang caretaker at bodyguard kay Qin Shi. At doon nga ay biglang nalungkot si Qin Shi nung marinig niya ito. Kaya't nagmakaawa si Qin Shi na kung baka sakali ay pwedeng sumama si Chunyan sa kanya at doon ay tumanggi si Chunyan sa alok ni Qin Shi. Winika na lang ni Chunyan na wag daw ito malungkot dahil nga ay dapat maging masaya ito dahil magiging prinsipe na siya sa kanyang lugar. Then doon nga mga senpai habang patuloy silang naglalakbay ay bigla na lang may umatake sa kanila na pana. Na-sense naman ito ni Chunyan kaya't dali-dali niyang niyoko ang batang Qin Shi sa pag-atake na yon. Kaya't yung natamaan lang ay ang nagmamaneo ng kalesang sinasakyan nila. At doon nga mga senpai ay nawalan ng kontrol ang kabayo kaya't nagsani ito sa pagkakatumba ng kanilang sinasakyan. Makikita naman natin na merong mga kasakay sa kabayo na hindi tukoy na lalaki at merong daladalang armas na papalusob sa kanila. Nahalatang aatake ito. Kaya't bigla na alarma ang sundalo ng Qin at dinepensahan nila ang prinsipe sa mga taong iyon. Masasabi nga natin mga senpai na isa itong ambush at planado talaga yung pag-atake na ito dahil nalaman agad nila kung saan napaparoon ang prinsipe which is si Qin Shi Huang. Then dahil nga sa bilis ng mga sundalo nakasakay sa kabayo ay nagawa nilang mapaslang agad yung mga sundalo ng Qin. Masisilayan naman natin si Chunyan na pinoprotektahan ng batang Qin Shi sa mga masasamang loob na ito. Winika pa nga ni Chunyan na mukhang hindi pa rin daw nakaka-get over ang mamamayan ng Zhao sa matinding trahedya ng nakaraan. Kaya't gumawa nga sila ng pag-aalyansa at gumawa ng plano upang tapusin ang buhay ng batang Qin Shi. Kung mapapansin nga natin sa kasuotan ay Zhao army yung nag-ambush. Pero hindi ibig sabihin
sabihin nito ay ang palasyo ng Sao ang nagbigay ng utos dito, kung hindi ang mamamayan ng Sao na gustong magigante sa mga namayapa nilang mahal sa buhay. Kaya't naging against si Chunyan dito. Nung nakita ni Kinshi na binawian ng buhay yung mga sundalo niya ay hindi na ito napagpigil. Bigla niyang tinanggal ang saplot na nakatakip sa kanyang mga mata at buong tapang na inamo ng mga sundalo ng Sao na nag-ambush sa kanila. Nagulat naman si Chunyan sa padalos-dalos na aksyon ni Kinshi, pero expected na ito ni Chunyan. Dahil si Kinshi ay isang prinsipe at dahil may mabuti itong loob ay ayaw niyang may nakikita siyang napapahamak, kaya't yung ginawa na lang ni Chunyan ay ginamit niya ang kanyang tuhod at dinairekit niya ang bandang tiyan ng batang Qin upang hindi ito madamay sa pakikipaglaban. Despite of that, iniisip rin kasi ni Chunyan na magiging tagapagmana si Kinshi sa kaharian ng Qin, kaya't mas mabuting hindi ito madamay o masaktan pa. At doon nga ay buong tapang na mo ni Chunyan ang kalaban. Binika pa ng isang lalaki kung magiging hadlang daw si Chunyan sa kanilang mga plano ay wala na silang magagawa kundi tapusin rin ang buhay nito. Then doon ay biglang umatake ang mga lalaking iyon. Nagawa nga ni Chunyan makipagsabay sa mga kaaway na ito, pero dahil marami ang bilang nila at pinapaligiran si Chunyan ng mga ito ay nagawa nilang matamaan si Chunyan sa bandang niyang tiyan. Napakalubha nga na natanggap na pinsala ni Chunyan, pero kahit ganon ay hindi nawala ng pag-asa at patuloy pa rin sa pakikipaglaban na halatang walang iniinda na sakit. Sa kabilang dako naman ay makikita natin ang batang Qin Shi Huang na umiiyak dahil hindi niya magawang tulungan man lang si Chunyan at nakikita niya lang itong nasasaktan para ipagtanggol lang siya, at doon nga ay nagpatuloy pa rin ang labanan. At sa hindi inaasahan nga mga senpai habang inaatake si Chunyan ng isang lalaki ay nag-focus lang siya dito, kaya't hindi niya na napansin na mayroon pang papalusob sa kanya at doon nga ay natamaan siya sa kanyang bandang dibdib. Napaka-fatal nga mga senpai yung natanggap na pinsala ni Chunyan na nagsani sa pagkakatumba niya. Nagagulgul nga sa pag-iyak si Kinshi nung makita niya ito. Then doon ay nag-focus na ang mga sundalo ng Sao sa pagpaslang kay Kinshi. Nung aktong atake na sana isang sundalo ng Sao ay bigla na lang may humawak sa kanyang ulo. At ito pala ay si Chunyan. Nagawa nga ni Chunyan maubos sa mga kalaban pero naging maluba naman yung natanggap niyang mga pinsala. Dali-dali namang lumapit si Kinshi upang tulungan sana si Chunyan sa mga natamo niyang sugat. Pero mukhang huli na ang lahat. At doon nga ay nagsalita si Chunyan at humingi na kapatawaran kay Kinshi dahil sa nagawa niyang biglang pag-atake kay Kinshi. Nagwika naman si Kinshi bakit nga daw niya ito ginawa. Bale, dalawa yung pananaw ni Kinshi dito mga senpai. Yung way niya na pagpigil kay Kinshi lumaban at pagtatanggol dito. Para kasi kay Kinshi, bakit niya pa ipagtatanggol ito kung natapos na yung kasunduan bilang bodyguard. At lalong isa siyang Qin na mortal nilang kaaway. At doon ay sinabi ni Chunyan ang buong katotohanan. Bale, nag-flashback tayo sa nakaraan ni Chunyan na meron daw siyang bunsong lalaki na kaparehas ng edad ni Kinshi na nagngangalang Chuo. Bali, isang bangungot yun nangyari sa kapatid ni Chunyan dahil nga daw ay nadama ito sa paglibing ng buhay sa mga Sao Army. Bali, dito sa information mga senpai, yung 450,000 na sundalo ng Sao na nailibing ng buhay ay kasama rin pala dito yung mga sibilyan. Naiyak nga si Chunyan nung malaman niya yung balita kahit hinukay niya ito gamit lang yung kanyang mga kamay. Nagulat naman si Kinshi nung malaman niya yung mapait na sinapit ng kapatid ni Chunyan. Bali nga mga senpai, naging worse yung pamumuhay ni Chunyan at naging hopeless dahil sa trahedya na iyon. At doon nagumpisa yung pagtatanim niya ng matinding galit sa mga Qin. Then one day ay meron siyang nabalitaan na naghahanap ang palasyo na magiging caretaker ni Kinshi. Kaya't naging curious si Chunyan dito at gusto niya ring malaman kung anong klaseng royal ng Qin si Qin Shi Huang. Bali, sinasabi lang ni Chunyan ay parehas lang siya sa mamamayan ng Sao na gustong magigante sa mga Qin. Pero nagbago yung pananaw niya nung nakasama niya ang batang Qin Shi Huang. Wala na talagang saysay para kay Chunyan yung buhay niya. Simulan na wala ang kanyang kapatid, pero dahil nakilala niya si Kinshi ay nagkaroon ng saysay ito para magpatuloy sa buhay. Bali, napamahal na talaga si Chunyan kay Kinshi at tinuturing niya talaga itong kapatid na talaga. Winika pa nga ni Chunyan na magiging mabuting hari si Qin Shi Huang dahil nga daw ay nakakaunawa ito at may malasakit sa kapwa. Sana nga daw ay mabago ni Qin Shi Huang ang bulok na sistema ng mundo at maging pinakadakilang hari o the greatest king. Then paiyak na tugon na lamang ni Kinshi ay oo daw na magiging dakilang hari siya sa buong kasaysayan. Muli nagsalita si Chunyan at nag-remind kay Kinshi kung nakakaramdam nga daw ito ng kalungkutan ay maigi niyang gawin ay takpan ang kanyang mga mata at doon ay binawian na ng buhay si Chunyan. Wala na nga nagawa si Qin Shi Huang dito at umiyak na lamang. Pagkatapos ng trahedya na ito ay naging isang ganap na hari na si Qin Shi Huang sa edad ng 12 years old. Pagkatipas ng 25 years ay naging ganap na siyang emperor sa 7 state na sinasakupan niya. Nakasalukuyang tinatawag itong China. Bali, dito matatapos yung backstory ni Qin Shi Huang at muli tayong ibabalik sa paglalaban ng Ragnarok. Masisilayan nga natin si Kinshi at
nagwika ito na nasaktan rin siya dahil nga ay nag-reflect lang yung pag-atake niya kay Hades. Dito rin napagtanto ni Hades na nakaka-receive rin pala si Qin Shi Huang ng sakit kung ano yung pinsalang natanggap na kanyang makikita. Then yung tugon ni Qin Shi ay oo, tama daw yung sinabi ni Hades. At doon ay muling naghahanda si Qin Shi Huang sa posibilidad na pag-atake muli ni Hades sa kanya. At doon magwawakas ang chapter 59 part 2 na Record of Ragnarok. Sa pagpapatuloy ng kabanata na ito ay muling magpo-focus ito kanila Hades at Qin Shi Huang. Sa loob nga ng arena ay nagiging mainit na ang pagdedwelo. Kwento nga ni Bruheld yung buong istorya ng buhay ni Qin Shi Huang kay Gol. Kaya't nalungkot na lang si Gol nung malaman niya ito. Hindi na nga bago sa atin na malaman ni Bruheld yung nakaraan ng bawat representative ng mga mortal. Kasi binabase niya ito sa karanasan at ano yung naging ambag nito sa lipunan. Winika pa nga ni Bruheld na na-expose daw si Qin Shi Huang sa hatred na kanilang sinasakupan na teritoryo. Kasi alam naman natin na sumasama si Qin Shi Huang sa mga digmaan. Imagine mga senpai, kung libo-libo yung nakakalaban ng Qin sa digmaan at lahat ng ito ay na may hatred na nararamdaman sa pinuno ng Qin, which is si Qin Shi Huang. So grabe talaga yung pinsala matatanggap ni Qin Shi, diba? Sa kanyang mirror touch synesthesia. Pero na-acknowledge naman ito ni Qin Shi Huang yung matatanggap niyang circumstances. Kaya tiniis niya na lang yung sakit na ito. Then sa patuloy na pakipaglaban ni Qin Shi Huang at doon niya na-awaken ang kanyang abilidad na makita yung key points o star ng kanyang target. Nakita nga natin itong ginamit ni Qin Shi Huang sa kasalukuyan niya pakikipaglaban sa God of Hell na si Hades. At naging effective naman dahil nga napaka-rare ng abilidad na ito na even si Kojiro ay namangha. Makikita nga natin sa panel na ito na nakaanda na si Qin Shi Huang sa posibilidad na pag-atake ni Hades. Then doon ay nagwika si Hades at sinabing wag daw magpatawa si Qin Shi Huang na tawagin yung sarili niya as a greatest king. Pero yung naging tugon na lamang ni Qin Shi na na-acknowledge niya talaga yung lakas ni Hades. However, para kay Qin Shi ay papatunayan niya daw na siya yung karapat-dapat na tawagin as a greatest king. Nahalatang may kasama itong pag-iinsulto sa hari ng Netherworld. Dagdag niya pa na never daw siyang matatalo sa kahit sino man. At doon ay makikita natin mga senpai na kahawig ng fighting style ni Chunyan yung posturang pakikipaglaban na gagawin ni Qin Shi. Kasi alam naman natin na si Chunyan yung naging pinakaunang guro ni Qin Shi na nagturo sa kanya ng martial arts. Nasaksihan naman ng announcer yung nagaganap na paglalaban, kaya't lingit sa kalaman niya ang God of Underworld na si Hades ay may suliraning kinakaharap dahil si Qin Shi Huang daw ay parang pader na hindi basta-basta matitibag in terms of his determination. Nagsalita naman si Bruheld na tama ang kanyang desisyon na i-partner si Albiter kay Qin Shi Huang. Dahil nga ay martial arts yung specialty ni Qin Shi Huang, then makakatulong ang Almighty Spalders, bali ito'y nakakabit sa kanyang balikat na divine weapon para mag-upgrade pa yung offense and defense ni Qin Shi Huang. Dagdag pa ni Bruheld, ang sekretong abilidad na nasa likod ng pangalan ni Albiter ay the Army Guardian. Then sa next panel, makikita natin sila Hermes, Zeus at Ares sa VIP room na nag-uusap. Winika pa nga ni Hermes yung sekretong pag-atake ni Qin Shi Huang na air bullet. Ay nagagawa daw nito matamaan yung key points na kanyang makakalaban. Kaya nagsasani daw ito ng pagkawalan ng kontrol ng depensa at mapahina yung galaw ng kanyang target. Isa nga daw itong nakakatakot na teknik kung ating susumahin. Sinabi rin ni Zeus ang defensive strength daw ni Qin Shi Huang ay kamangha-mangha. Bali dito nga mga senpai ay na-acknowledge talaga ng God of Olympus yung power strength at capabilities ni Qin Shi. Makikita naman natin si Ares na nag-aalala dahil nga base sa winika ng kanyang kapatid at ama ay mahirapan talaga ang God of Underworld na si Hades sa paglalaban na iyon. Kahit nagsalita siya kung paano daw mapipigilan si Qin Shi Huang sa paggamit ng kanyang air bullet. Yung tugon na lamang ni Hermes yung air bullet o yung pagpuff ni Qin Shi Huang ng hangin ay hindi mo daw malalaman kung matatamaan ka nito dahil nga hindi ito harmful at invisible yung pag-atake na ito. At doon mo na lang marerealize yung paunti-unti pagkawala ng yung lakas. Nagalit nga si Ares sa sinabi ng kanyang kapatid na ibig sabihin ba daw nito ay unstoppable ang pag-atake na ito na hindi po pwedeng maiwasan. Dagdag pa ni Ares yung pinapahiwatig ba daw ni Hermes ay walang chance ang manalo si Hades sa pagdeduelo na ito. Kaya alam naman nilang lahat na marami ng pinagdaanan si Hades in terms of combat. Then dahil lang ba sa isang mortal ay magbabago lahat? At doon nga mga senpai at nagsalita si Zeus at sinabi niya kung bilis, lakas at karanasan sa pakikipaglaban ang pagbabasihan daw inakakalamang si Hades dito. Sinabi pa nga ni Zeus na si Qin Shi Huang daw ay nilalagay niya ang kanyang sarili sa delikadong sitwasyon upang makasabay nga lang kay Hades. Dagdag pa ni Zeus ang mga mortal nga daw ngayon ay wala na silang limitasyon. Bali ganun nga mga senpai nire-recognize ni Zeus yung mga taong kanilang nilikha. Kung tutusin nga ay para replika lang nila ito na may mababang uri na kakayahan.
Pero sa paglalaban na ito na tinatawag na Ragnarok ay nakakaya ng mga mortal may pagsabayin sa mga gods. So mabalik tayo, winika rin ni Hades na malakas daw talaga si Qin Shi Huang. Pero meron daw siyang sinumpaan na pangako na hindi rin siya magpapadaig sa paglalaban na iyon. At doon nga ay matake na si Hades. Then yung ginawa naman ni Qin Shi, muli na naman siya nagpuff ng air bullet upang madistract muli yung isasagawang pag-atake ni Hades. Pero nakagawa na ng paraan si Hades at ginamit niya kanyang biden at pinaikot niya ito sa kanyang sarili upang hindi tamaan sa air bullet ni Qin Shi Huang. Bali ganun nga natuto agad si Hades sa kanyang pagkakamali kaya't nagawa niya ng maantay yung pasikretong pag-atake ni Qin Shi Huang. Masisilayan nga natin si Qin Shi Huang na gulat sa kadahilanang hindi naging matagumpay ang kanyang pag-atake at doon ay bumuelo si Hades at inatake niya si Qin Shi Huang na patusok na pag-atake. Ginamit naman ni Qin Shi ang kanyang braso upang madepensahan yung isinagawang pag-atake sa kanya at yung naging sagot naman ni Hades habang nakapokus si Qin Shi sa kanyang bident na sandata ay bigla niyang sinupresa na pag-atake si Qin Shi gamit yung kanyang tuhod at nag-direct hit nga ito sa mukha ni Qin Shi Huang. Naging matagumpay nga ang pag-atake ni Hades kaya't hindi niya nahinayaan ang kanyang momentum at muli na naman siyang umatake. Nakita naman ni Qin Shi yung gagawin ni Hades kaya't yung naging sagot niya dito ay nagpuff siya ulit ng hangin dahil nakita niyang merong opening sa gagawin ni Hades at doon nga ay natamaan ng God of Netherworld sa kanyang bandang balikat na nagsanhi sa pagkawalan muli ng kontrol ng kanyang pag-atake. Nagsalita naman si Hermes base nga sa kanyang nakita ay ganito daw yung magiging routine ni Qin Shi Huang. Hindi niya papalagpasin yung pagkakataon habang nasa gitna daw sila na paglalaban ni Hades ay makakahanap siya ng opening sa pag-atake ni Hades at iti-take advantage niya ito at magpapuff ng hangin. Kahit sabihin nga natin na nagawa ng paraan ni Hades na maantay ito gamit yung pag-ikot ng bident pero nakapokus lang ito sa pagdepensa at magkaiba yung actual fight na malapitan. So it means na hindi niya magagamit yung ganito. Kaya't yung magiging resulta ay nakay Qin Shi Huang pa rin yung huling halakhak. Makikita nga natin sa panel na ito na nakaamba na si Qin Shi na aktong sisipa na ito kay Hades at tinawag niya ang kanyang pag-atake na White Tiger Moonbow na dedicated sa 5 tools of war na halberd shape at sa hindi nga natin inaasahan ay nakapag-react agad si Hades at nadepensahan niya ito gamit ang kanyang braso pero still tumilapon pa rin si Hades dahil sa lakas na pag-atake ni Qin Shi Huang sa kanya. Nagulat nga si Hermes at Ares sa nakita nilang pagtalsik ni Hades. Nagsalita naman ng announcer na ang hari ng Netherworld daw ay hindi kayang isurpass yung technique na ginagawa ni Qin Shi Huang. Then nagawa pa nga nito mapinsalan ng malaki yung braso ni Hades. Nagwika nga ang hari ng Netherworld na kahit isang mortal si Qin Shi ay nagawa daw nitong tumagal sa paglalaban. Kaya't napabilib na lang si Hades kay Qin Shi Huang. Sa kadahilanan siya lang yung nakatagal sa pagdeduelo sa kanya at doon magwawakas ang chapter 60 ng Record of Ragnarok. Chapter nga na ito ay dadalhin tayo kung saan yung waiting room ni Beelzebub. Mahalata naman kasi natin yung simbolo ng tarangkahan na flies. We all know naman na si Beelzebub ay kinikilalang Lord of Flies. Makikita nga natin na maraming kakaibang nilalang sa waiting room niya na pinag-eksperimentuhan ni Beelzebub. Then doon ay masisilayan natin si Beelzebub na nakaupo malapit sa kanyang unidentified creature na pinag-aaralan nang biglang tumingin ito sa kanya. Nagkaroon nga ito ng sariling consciousness at nagwala ito sa kanyang sariling chamber at winasak niya ito. Makikita nga natin si Beelzebub na walang reaksyon sa kanyang nilikha at pinapanood niya lang talaga ito. Nagmodify nga yung unidentified creature na ito at nagkaroon ng maraming patusok sa kanyang katawan at pati ang kanyang kamay ay naging mistulang parang isang espada na. Then inatake niya agad si Beelzebub at doon ay biglang naputol yung braso ng halimaw sa hindi malaman na dahilan at yung naging wika nga ng Lord of Flies ay another experiment na naman daw yung naging failure. Bali yung reaksyon ni Beelzebub ay hindi siya satisfied sa kanyang experiment kaya't nung nakita ng halimaw na naputol ang kanyang braso ay nakasense agad siya ng takot sa personalidad ni Beelzebub at dali-dali siyang tumakas agad para maligtas ang kanyang buhay. Pero sa hindi inaasahan nga ay merong hindi tukoy na gods ang nakaabang sa pintuan. Then hindi nag-hesitate ang gods na ito na hawakan yung ulo ng halimaw at winika nito na wag daw subukan ng halimaw. So yung pinapaiwatig lang na hindi kilalang gods na wag daw subukan nito na lumabas, na hindi daw alam ng halimaw na ito na mas marami pang nilalang na mas delikado sa kanila. Habang hinawakan niya ang ulo nito, then base nga sa sinabi ng gods na ito ay tama nga naman dahil nasa lugar sila ng Valhalla at kung saan nandito yung iba't ibang malalakas na gods at mortal na nagpapahinga sa kanya-kanya nilang waiting room. Then doon ay habang hawak-hawak niya ang ulo nito ay bigla niya agad binalibag ang halimaw sa sahig na naging dahilan sa pagkawasak at pagkawala ng buhay ng halimaw. Makikita nga natin ang gods na nakamaskara na papalapit kay Beelzebub at winika nito na ano na naman ba daw yung ginagawa ni Beelzebub na kabalastugan na pag-experiment
na mga kadiring halimaw na ito. Then yung naging tugon na lamang ni Beelzebub sa nakamaskaran na gods na nakikita niyang wala na problema sa pangangatawan ng gods na ito. At doon nga mga senpai ay nai-reveal na yung nakamaskaran na gods at walang iba kundi si Adamas, ang God of Conquest, na kapatid nila Zeus, Hades at Poseidon. Siya nga yung pang 13 sa God of Olympus. Alam ko magtataka kayo kung bakit 13, imbis na 12 lang, diba? Kung matatandaan nga natin sa chapter 15 ay unang lumabas yung appearance ng karakter ni Adamas at pumunta ito kay Poseidon. Nakipag-negotiate nga siya dito para pabagsakin yung currently na namumuno sa Valhalla, which is si Zeus. Then approximately ay hindi sila nagkasundo dahil sa walang pakialam si Poseidon sa kanya at doon ay nagkainitan ng dalawa. Pero yung nangyari ay nasaksak si Adamas sa banda niyang tiyan gamit yung trident ni Poseidon na nagsanhi sa pagkamatay niya, kaya't naging 12 gods na lang yung kinikilala sa Olympus. Bali nga sa chapter 15 sinabi ng narrator na namatay si Adamas. Then dito sa chapter 61 na kasalukuyan nating nire-review ay buhay si Adamas. So alam naman natin yung posibilidad na nangyari. Kasi base nga sa winika ni Beelzebub na pag-check sa katawan ni Adamas na okay ba ito, ay doon natin malalaman na si Beelzebub yung tumulong kay Adamas para ma-achieve yung pangangatawan niya na halos parang cyborg na at mabuhay ito. So mabalik tayo, yung naging tugon nga ni Adamas sa tanong ni Beelzebub patungkol sa kanyang katawan kung okay ba ito, yung naging sagot nga ni Adamas ay oo daw. Then yung naging tugon ni Beelzebub na mabuti naman, kung hindi nga daw ay magagalit siya kay Hades. At doon nga mga senpai ay nagtanong si Adamas kay Beelzebub na ano nga ba daw yung pumasok sa kanyang isipan na nagawa niya daw i-resurrect si Hadjun na isang demon god of 6'7". Bali ganun nga natakot si Adamas sa nakikreate ni Beelzebub kasi lingid sa ating kaalaman na isang legendary monster si Hadjun na kinakatakutan si Helhem. Pero malas niya lang kasi nakaharap niya si Buddha. Dagdag pa ni Adamas kung ano nga ba daw yung gustong subukan ng Lord of Lies sa kanyang mga nililika dahil para sa kanya ay may malalim na dahilan ito. At doon ay sinabi na lang ni Beelzebub na gusto niyang gumawa ng halimaw na kayang patayin siya. Habang sinasambit niya ang katagang ito ay ngumiti siya. Bali ganun nga kakringi si Beelzebub na even sa kanyang sariling buhay ay nilalagay niya sa alanganin at gumagawa ng malalakas na halimaw para tapusin ang kanyang buhay. Nung narinig nga ito ni Adamas ay nagulat siya, kaya't yung naging tugon niya na lang na isang creepy na god si Beelzebub, kaya't pala daw wala siyang gods na kaibigan. At yung naging response na lang ni Beelzebub na parehas nga lang daw sila. Inayayahan nga ni Adamas si Beelzebub na manood na nagaganap sa paglalaban ng Ragnarok. Then tumanggi si Beelzebub na wala ng dahilan para panoorin niya ito dahil nga daw ay predicted niya na matatalo si Hades. Nagulat nga si Adamas sa sinabi ni Beelzebub at nainis dito at winika niya na hindi daw naiintindihan ni Beelzebub yung mga nangyayari, na si Hades daw ay never matatalo sa kahit sino man, na kahit anong circumstances pa daw ito. Bali nga ganun nirerespeto ni Adamas sa kanyang kapatid na si Hades. At doon ay ibabalik tayong muli sa paglalaban ng Ragnarok. Pakikita nga natin ang lahat na manonood na mortal na nag-cheer at sinisigaw ang pangalan ni Qin Shi Huang. Pakikita nga natin sa panel na ito na si Chunyan ay nag-cheer rin. Bali kasama nga siya sa mga mortal na naniniwala kay Qin Shi Huang na kahit sa kanyang kaluluwa ay nakasubaybay ito. Nagsalita nga ang God of Underworld na si Qin Shi Huang daw ay kanyang nire-recognize yung strength nito na karapat dapat daw maging hari. Kaya't bilang isang hari rin daw ng Underworld ay magre-response rin siya dito, which is strength versus strength ng mga hari kung sino yung dapat manaig hanggang huli. At doon nga mga senpai yung inaakala natin na aatake si Hades ay bigla niyang dinikit ang kanyang sandata sa kanyang dibdib. Nagulat nga ang mga gods at mortal sa kakaibang ginagawa ni Hades. Unti-unti niya nga sinugatan ng kanyang dibdib. Then si Qin Shi Huang naman ay naapektuhan dito dahil sa kanyang mirror touch synesthesia. Pero kahit ganun ay nagtataka siya kung ano nga ba yung ginagawa ni Hades sa kanyang sarili. At doon nga ay bumulwak yung maraming dugo kay Hades sa ginagawa niyang pagsugat sa kanyang dibdib. Makikita nga natin si Ares na nagtataka kung ano nga ba daw yung ginagawa ni Hades na para sa kanya ay nahihibang na ito. At yung naging tugon na nga lang ni Zeus sa sinabi ng kanyang anak ay nagkakamali siya ng inaakala. Kung nakakalimutan daw nila ay walang nakikilalang god si Zeus na halos kaparehas ni Hades, na willing isacrifice sa kanyang buong buhay para manalo lang sa paglalaban, at ito ang hari ng Netherworld na si Hades. Makikita nga natin sa panel na ito na nakatingin si Hades sa itaas ng langit habang kumakanta. Base nga sa ginagawa ni Hades ay parang inaalay niya kanyang buong buhay para lang sa paglalaban na ito para kay Poseidon. Kasi winika nga ni Kojiro na yung kinakanta daw ni Hades ay dedicated sa kanyang namayapang kapatid. At dito magwawakas ang chapter 61 na Record of Ragnarok.
Sa pagpapatuloy ng chapter na ito ay masisilayan nga natin si Hades na nakatingin sa itaas. Bali yung pinapahiwatig niya lang dito ay naalay niya ang buong buhay niya para sa paglalaban. At dito nga sa panel na ito ay parang wala lang kay Hades yung paglabas na maraming dugo sa kanyang katawan. At doon nga mga senpai na saksihan ni Qin Shi Huang yung ginawa ni Hades. Kaya nag-reflect lang rin ito sa kanya dahil sa mirror touch synesthesia. Kung mapapansin nyo nga sa panel na ito na umuusok yung armor ni Qin Shi Huang. So it means na nagkaroon siya ng burn marks at same yung damage na natanggap niya kay Hades. Binika nga ng hari ng mga tao na bakit daw ginawa ni Hades na pahirapan na kanyang sarili. Bali nga kung iisipin ni Qin Shi Huang na para mag-reflect yung damage ni Hades sa kanya ay mali ito. Dahil nga parehas sila mapapahamak kung nagkataon ipagpatuloy niya ito. Kaya for sure na meron talagang pinaplano si Hades. At doon nga ay nanyayahan ni Hades si Qin Shi Huang na umpisahan na muli yung paglalaban nila. Kaya't una nang umatake si Hades. Then yung naging response naman ni Qin Shi Huang ay muli na naman siya nagpuff ng air bullet. Saktong papalapit na sana si Hades ay natsyempuhan ni Qin Shi, matamaan ito sa kanyang dibdib. Naramdaman nga ni Hades yung air bullet na dumikit sa kanyang katawan. Bali nga'y nasight ni Qin Shi yung key points ni Hades. Pero still nagawa pa rin ni Hades itaas ang kanyang sandata upang bumuelo. Makikita nga natin sa reaksyon ni Qin Shi Huang yung pagkagulat sa kadahilanang papaanong hindi naapektuhan si Hades sa kanyang air bullet. Kung mapapansin nga natin sa panel na ito, nasakto yung key points na tamaan ni Qin Shi sa bandang dibdib ni Hades. Kaya't dapat ay mawawalan na ng panandali ang lakas at kontrol si Hades sa isasagawa niyang pag-atake. Pero sa panel na ito ay mali yung prediction ni Qin Shi at nagawa niya nga iangat ang kanyang bident at buong lakas na inampas kay Qin Shi Huang. Mabuti na nga lang ay nakaiwas si Qin Shi sa napakalakas na pag-atake ni Hades. Sinigaw nga ng announcer na nagawa daw ni Hades maiba yung pag-atake niya na dapat napatusok ay nagawa niyang iampas ito pa downwards kay Qin Shi Huang. Winika nga ng hari ng Netherworld na nagawa niya na daw i-counter yung pag-atake ni Qin Shi Huang. Yung pagdidistract niya nga ng key ng kanyang target kaya't para sa hari ng Netherworld ay hindi daw ito threat sa kanya. Nagulat na nga lang si Qin Shi Huang sa kanyang narinig at hindi nakaimik. Makikita naman natin si Aris na namangha sa ginawa ni Hades. Ayon pa sa kanya na isa nga daw itong plano ni Hades na i-cover yung buong pangangatawan niya ng dugo para makita yung technique ni Qin Shi Huang na mag-puff ng hangin. Pero for me mga senpai ay napaka-imposible naman ata nito dahil yung mismong dugo ni Hades ay halos nakadikit na sa kanyang katawan kaya't mahirapan siyang makapag-react para maiwasan yung pag-atake ni Qin Shi. At lalo sa previous page ay nakita talaga ni Qin Shi Huang yung key points ni Hades. Then natamaan pa ito sa tamang lokasyon. Natuwa nga si Aris at sinabi niya na mahihinto na daw nila ang delikadong teknik ni Qin Shi. Nagsalita naman si Hermes at winika nito na hindi daw sa ganong paraan na antay ni Hades yung pasekretong pag-atake ni Qin Shi. Kung hindi nga daw ay nag-modify yung dugo ni Hades sa kanyang sandatang bident. Bali nga hindi basta-basta yung dugong nilabas ni Hades through cutting his own body. Sa dahilan ng may purpose talaga ito at hindi talaga siya nahihibang lang. Kaya pala ganun kataas yung tingin ng kanyang mga kapatid sa kanya na sila Adamas at Zeus. Dahil para sa kanila kahit napaka-risky na bagay ay gagawin niya ito para magtagumpay lang. Makikita nga natin sa panel na ito na fully cover na nga ng dugo ni Hades ang kanyang sandata kaya't inassemble niya ito. Nag-release nga ng kakaibang aura yung bident ni Hades. Then na-sense naman ni Qin Shi Huang na nawala yung key point sa katawan ni Hades at yung nakikita niya na lang yung nag-uumapaw na aura ng hari ng Netherworld. Then doon nga mga senpai para nagkaroon ng buhay ang sandata ni Hades at nagawa nitong humaba at nagkaroon ng 5 patusok. Then biglang umikot para mag-transform. Winika nga ng Father of Gods na ang dugo daw ni Hades ay tinatawag na Pluto Ichor, isang special substance at kung saan nga daw ang bawat divine weapon na magamitan ng dugo ni Hades ay mahihigop yung life force ni Hades. So it means na napapalakas ni Hades sa kanyang sandata. Ngunit yung magiging kapalit pala nito ay ang paghigop ng kanyang sariling life force. Bali yung life force mga senpai ay umiiral sa lahat ng bagay. Kung mapahayop ito, halaman, tao o gods. Basta may buhay. Ang life force ay yung pinapanatili silang buhay. Kaya't pag naubos ito o na-consume mo ng sobra na same kay Hades ay malaki yung posibilidad na hindi natatagal ang iyong buhay. Kaya't yung ginawa ni Hades ay napaka-risky talaga. At dito nga mga senpai ay na fully transform na ang sandata ni Hades at tinawag itong Four-Blooded Spear of Destiny, Ichor Desmos.
Pinika nga ng hari ng Netherworld kay Kinchi na ito na daw yung kanyang alas. Hindi na nga lang umimik si Kinchi at naghahanda na lang sa mga posibilidad na gagawin na pag-atake ni Hades. Doon nga ay bumelo na si Hades at tinawag niya ang kanyang pag-atake na Ichor Eos. Makikita nga natin ang reaksyon ni Kinchi yung pagkagulat dahil hindi siya makapaniwala sa bilis ng atake ni Hades at pwersang meron ito. Kaya't doon ay ginamit ni Kinchi yung Heavenly Hand of Defense niya para mapigilan ito. Pero sa hindi inaasahan nga ay nawasak yung armor ni Kinchi sa banda niyang kamay. Kaya nagpatuloy yung pag-atake ni Hades na nagawa napapatusok sa hari ng mga tao. Nagawa nga nito maputol yung daliri ni Kinchi. Then ayun na nga mga senpai, lumusot yung sandata ni Hades at natamaan si Kinchi sa banda niyang ulo na nagresulta sa pagkakatalsik niya. Nagulat nga ang lahat na manonood na mortal sa kanilang nasilayan. Mapapansin nga natin sa panel na ito na grabe yung impact na na-create ni Kinchi sa kanyang pagkatalsik dahil nagawa nitong mawasak yung nadaanan niya. Bali ganun nga mga senpai nag-evolve yung sandata ni Hades. Then hindi lang yung sandata niya kung hindi pati rin yung defense at offense ni Hades. Pinika nga ni Hades na hindi daw siya magpapatalo bilang nakakatandang kapatid nila Zeus, Poseidon at Adamas. Bali ganun nga pinapairal ni Hades yung kanyang pride na dapat siyang magwagi sa paglalaban na iyon na kahit ano pang mangyari. At doon magwawakas ang chapter 61.2 ng Record of Ragnarok. Nasabi nga ng narrator anong klaseng god ba si Hades. Bali dito binibigyan tayo ng comparison ng narrator kung sino si Hades at bakit naiiba siya sa lahat ng mga gods. Makikita nga natin sa panel na ito na nakaupo si Ares. Then pumasok nga sa kanyang isipan yung patungkol kay Hades kung gaano nga daw ito kalakas at kabihasa sa paggamit ng kanyang vident na sandata. Wala nga kahit sinong gods ang nangahas na lumaban kay Hades hanggang tinagurian siyang the King of Netherworld. At ang isang gods na inaasahan ng lahat. Kaya't nga gano'n na nakataas yung tingin ng kanyang kapatid na sila Zeus at Adamas sa kanya. At doon nga mga senpai ay muling nag-flashback yung nangyari na digmaan na tinatawag na Gigantomachy. Isang malaking digmaan sa kasaysayan na naganap sa mga gods na Olympians laban sa mga giants. Sa lugar nga ng Olympus Palace ay makikita natin dinadala si Ares na mga manggagamot na mga gods. Dahil kung mapapansin nyo nga dito mga kaibigan na puno ng dugo ang katawan ni Ares at malubha talaga yung natanggap niyang sugat. Winika pa nga ni Ares na kailangan niyang bumalik agad sa frontline as soon as possible. Sa kadahilanan nga kailangan siya na kanyang pinapamunuan doon ng mga sundalo na gods. Bali nga dito ay nag-umpisa na yung pag-invade ng mga giants sa Olympus. Then yung mga gods ay dinidefend naman ang Olympus katulad kay Ares na nasa frontline talaga nakadestino. Sinabi nga ng narrator dito mga senpai na kung paano nag-umpisa yung digmaan nito at ano nga ba yung reason kung matatandaan nyo nga ay pinatay ni Zeus ang kanyang ama na si Cronus na kinikilalang the strongest cosmos. Ang paglalaban nga na ito ay tinatawag na Titanomachy. So alam ko magtataka kayo kung ano nga ba yung Titanomachy. Ang Titanomachy mga senpai ay digmaan ng oldest generation gods o mas kinikilalang Titan at ng new generation gods katulad nila Zeus. Bali dito mapuprove kung sino yung karapat dapat na mamuno sa Olympus by proving their strength and capabilities. Then napatunayan nga ni Zeus nung natalo niya ang kanyang ama na si Cronus. Then during that time ay siya yung tinaguriang the father of gods ng new generation at ang namumuno sa Olympus. Then nasagap nga ni Gaia ang balita about dito. Then we all know naman na si Gaia yung nanay ni Cronus at tinaguriang the mother of god of all creation at isang primordial gods. Medyo nakakalito lang pero i-explain ko sa inyo. Si Gaia at Uranus ang unang gods sa Greek mythology. Then nagbunga nga yung pagmamahalan nila at yung anak nila ay nagngangalang Cronus at Rhea. Then yung dalawang gods na ito ay nagkaroon rin ng anak na mga tinaguriang new generation gods which is sila Poseidon, Zeus at Hades at ito yung family tree ng Greek gods. Kaya't ganoon na lang kagalit ang mother god of all creation nung malaman niya yung balita ang pagpaslang ni Zeus sa kanyang sariling ama. Kaya't gumawa siya ng pag-aalyansa at ginamit niya ang pinakamalakas na race sa lahat ng creation niya which is yung mga giants na kaya pumantay sa lakas ng mga gods at ito yung naging malaking threat sa mga gods dahil paunti-unti nang natatalo ang kanilang hukbo sa frontline. Makikita nga natin sa panel na ito ay nagsagawa ng pagpupulong ang mga gods na magkapatid which is sila Adamas, Hades, Poseidon at Zeus. Piniga nga ni Zeus na ano nga ba daw yung status na nagagana sa digmaan. Sumagot naman si Hermes na ang lahat ng Olympian troops ay ginagawa ang lahat na kanilang makakaya pero hindi pa rin daw nagiging pabor sa kanila. Nalungkot nga si Zeus nung malaman niya ito. Dagdag pa ni Ares yung lakas daw na meron yung mga giant ay hindi daw basta-basta. Kung
kung magpapatuloy nga daw ito yung ganitong sitwasyon, unting panahon na lamang ay mas mapapalapit na ang mga giant sa Olympus. Naalarma nga si Zeus nung marinig niya ito. Then si Adamas naman ay tumhawa lang at paasar na sinabi kay Zeus kung ano nga daw yung gagawin nito. At yung naisip na nga lang ni Zeus para malutas yung suliranin na ito ay sumali na siya sa digmaan. Bali paiwatig ito na kailangan ng gumawa ng hakbang ng mga god of Olympus. Then makikita nga natin sa panel na ito na si Adamas ay hindi sang-ayon sa padalos-dalos na desisyon ni Zeus. Winika niya pa nga na wag daw abusuin ni Zeus ang kanyang swerte. Habang naglalakad nga palabas si Hades ay bigla na lang may lumapit sa kanya na sundalo. At may sinabi itong importanteng balita na ang mga Titans daw ay naghahanda na rin sa pag-atake. Ang mga Titans nga na ito ay subordinate ni Kronos, then isa rin sila sa mga hindi sang-ayon sa pamamahala ni Zeus. Kaya't yung naging way ng mga Greek gods ay itapon ng mga Titans sa Tartarus, isa sa mga pinakamalalim na lugar sa Helhem. At nagkaroon nga sila ng pagkakataon para magiganti muli. Then lalo't pa na sa matinding krisis ang Olympus sa pag-defend nila sa mga giants. Kaya't mahirapan talaga yung mga gods kung sasabay pa ang mga Titans. Winika pa nga ng sundalo na anong mang oras daw ay dadating na ang Titan sa Olympus. Kaya't dali-dali na pumunta si Hades para pigilan ang mga Titans. Napansin naman ni Poseidon na kakaiba yung kinikilos ni Hades. Kaya't nagtanong siya kung ano yung nangyayari. Then yung naging tugon na lang ni Hades ay wala. At doon nga mga senpai nagkumpisa na ang digmaan. Gods laban sa mga giant. Kung mapapansin nyo nga sa panel na ito na sumama na rin si Adamas sa pag-defense sa Olympus, then pati na rin si Poseidon. Grabe nga yung nagaganap sa digmaan at tumagal ito mga senpai. Pero sa huli, ang mga gods pa rin ang nanaig. Maraming gods nga yung nasawi sa digmaan at doon ay diniklara ni Zeus ang kanilang pagkapanalo. Nagbunyi nga ang mga gods pero makikita natin sa panel na ito yung mga tauhan ni Hades na malungkot. Winika pa nga ni Poseidon kung nasaan si Hades. Then paiyak na sinabi ng alagad ni Hades na ang King of Netherworld daw ay mag-isang pinipigilan ang mga Titans sa planong pag-invade nito. Nagulat nga si Poseidon nung malaman niya ito. At sa next page ay dadalhin tayo kung saan nangyayari yung paglalaban sa pagitan ni Hades at ang mga Titans. Dali-dali nga pumunta si Poseidon sa Helhem sa Tartarus upang puntahan ang kanyang nakakatandang kapatid na si Hades para tulungan ito. At yung naabutan niya nga lang yung mga bangkay na maraming Titans na nasawi. Then nakita niya rin si Hades na nakaupo at nagpapahinga. Kung mapapansin nyo nga ay puno talaga ito ng dugo yung buo niyang pangangatawan. Isa nga itong paiwatig na grabe yung paglalaban na na-encounter ni Hades sa kamay ng mga Titans. Winika nga ni Poseidon na halatang naguguluhan na bakit pinadala daw ni Hades ang kanyang mga tauhan para sumama sa kanila at lumaban sa mga giant. Then kasunod nun ay mag-isa niya namang hinarap ang mga Titans. Napaka-reckless nga daw ng desisyon na ito kahit pa kay Poseidon. At yung naging tugon na nga lang ni Hades ay ginawa niya lang daw yung tama bilang nakakatanda sa magkakapatid. Nagalit nga si Poseidon nung marinig niya ito at sinabi niya pa kung paano na lang daw kung nabigo si Hades sa kanyang mga plano. At yung naging tugon nga ni Hades para kay Poseidon na never nga daw siyang matatalo sa kahit sino man. Papapansin nyo nga sa panel na ito na napakaraming bangkay ng mga Titans yung tinalo ni Hades. Din hindi lang ito basta-basta. Sa dahilan ng may capabilities rin ang mga Titans pumantay sa mga gods in terms of battle. Pero para kay Hades ay tinalo niya lang ito. Sa sobrang pagod nga ni Hades ay bigla na lang siya napaiga. Then inabot naman ni Poseidon ang kanyang kamay upang tulungan ang kanyang kapatid. Winika pa nga ni Poseidon na hindi siya magpapasalamat sa ginawa ng kanyang nakakatandang kapatid. Napatawa na nga lang si Hades dahil sa tagal ng panahon nga daw, ngayon niya lang talaga narinig sa bibig ni Poseidon ang katagang kapatid. Bali dito nga natin na-prove mga senpai yung loyalty ni Hades bilang nakakatandang kapatid sa apat na gods. Na kahit malagay man siya sa alanganin ay hindi ito problema sa kanya. Basta as long na maligtas niya talaga yung mahal niya sa buhay. Kaya pala ganun na lang kadeterminado si Hades makapagigante sa mga mortal sa paglalaban ng Ragnarok. At doon nga ay babalik tayo muli sa paglalaban ng Ragnarok. Papapansin nga natin dito na chinicheer si Hades ng mga gods. Then payak naman na sinabi ni Ares na never nga daw siya mawawalan ng tiwala sa hari ng Netherworld. Dahil ilang beses niya na nga daw na-prove ito. Yung pagginto sa pinaplanong invasion ng mga Titans. Then tumatak pa rin sa isipan ni Zeus yung katagang sinabi ni Hades. Nababantayan niya nga daw ang kanyang mga kapatid sa likod nito. Na para kay Zeus ay napaka-selfish ng desisyon na ito. Nagtaka nga si Hermes at napatanong kung bakit nga daw ganito ka-obsessive si Hades pagdating sa kanyang mga kapatid. Then dun nga mga senpai pumasok bigla si Adamas sa VIP room kung saan napaparoon sila Hermes
Aris at Zeus. Winika nga ni Adamas na siya na magsasabi sa nabubuong katanungan ni Hermes. Nagulat naman si Aris nung nakita niya ang appearance ni Adamas. Sa kadahilanan ngang nabalitaan niya lang ito na napatay na ni Poseidon. Kinamustahan ni Zeus ang kanyang kapatid, then pati si Hermes ay nalulugod sa pagbabalik ni Adamas. Dagdag pa ni Hermes, mabuti na lang daw ay nasa mabuting kalagayan ito. Bigla nga nagtaka si Aris dahil kapansin-pansin na alam ni Hermes at Zeus na buhay talaga ito. Kaya't dali-dali siya pumunta sa kanyang kapatid na si Hermes upang magtanong. Tinanong niya nga kung bakit adamantine yung tinatawag nila Hermes na imbis nga daw na Adamas. Dagdag pa ni Aris na bakit nga daw ito nabuhay muli. Yung naging sagot nga ni Hermes nung nagkaalitan nga daw si Poseidon at Adamas ay una niyang binalitaan about dito ay si Hades. Then gumawa naman ng order si Hades na iligtas si Adamas. Yung naka-assign nga sa pagligtas kay Adamas ay walang iba kundi si Beelzebub. Then naging successful nga yung operasyon na ito. Nagtaka naman si Aris at napatanong kung alam ba daw ni Poseidon na buhay si Adamas. Yung tugon nga ni Hermes ay oo. Hindi naman talaga daw sineryoso ni Poseidon iyon. Kung nagkataon nga nagseryoso siya, ay baka wala na daw matira pa sa katawan ni Adamas. Dagdag ko lang mga senpai na si Adamas ay tinanggal na sa 13 Olympian gods. Kaya currently nasa 12 na lang yung kinikilala. Then dahil sa pagligtas ni Hades sa kanyang kapatid na si Adamas ay ginawa niya itong god sa Helhem. At nagngangalan nga itong Adamantine. At doon nga ay sasagutin na ni Adamas yung patungkol kung bakit ganun na nga lang ka-obsessive si Hades iligtas sa kanyang mga kapatid. Dahil nga daw ito sa pagmamahal niya bilang kuya. So we consider it na love talaga yon. Yung nagbibigay ng lakas ng loob kay Hades para lumaban at hindi mapaghinaan ng loob. Bali ganun nga natin nakilala yung karakter ni Hades. Hindi lang sa pagiging seryoso at lakas nitong taglay kundi yung pagmamahal niya rin sa kanyang mga kapatid. So ayun nga mga senpai, stay tuned lang marahil 2 remaining chapter na lang ay matatapos na natin ang Hades versus Qin Shi Huang. For me nga ito yung pinaka the best na panel drawing kasi grabe talaga yung pagkakaguhit ng mga panel. Well appreciated talaga. Kaya sana maging goods ito sa anime adaptation sa Netflix. At doon magwawakas ang chapter 62 na Record of Ragnarok. Sa kabanata nga na ito ay nagulat ang lahat ng manonood sa ginawang pag-atake ni Hades sa kadahilanan na nagawa nitong mawasak ang divine weapon na armor ni Qin Shi Huang. Kung mapapansin nyo nga ay malaki talaga yung fatal wound na natanggap ni Qin Shi sa banda niyang balikat at patuloy nga ito sa pagdugo. Sa kabilang banda naman ay natuwa naman yung ibang gods na manonood dahil kahit sila ay namangha sa isinagawang pag-atake ni Hades. Ito nga daw talaga yung true power ni Hades, yung pag-assemble ng kanyang vident gamit ang kanyang dugo. Even nga yung mga representative na mga gods ay napabilib rin. Sinabi pa nga ni Loki na wala ng pag-asa ang sangkatauhan dahil may kita naman talaga sa nagaganap na paglalaban na nagdo-dominate si Hades. Dito ay pa kay Odin na ito pala daw yung buong potensyal na kapangyarihan na gods na umubos sa malaking grupo ng mga Titan. Winika naman ni Zeus na ngayon niya lang daw nakita yung true strength ni Hades kahit matagal na silang nagsasama. Papapansin naman natin sa panel na ito, ang God of War na si Ares ay umiiyak sa dahilan na ina-admire niya talaga si Hades bilang elder brother ng mga gods. So mabalik tayo. Kung mapapansin nyo nga mga senpai, yung malaking sugat sa kaliwang bahaging braso ni Qin Shi Huang ay patuloy ito sa pagdurugo dahil nga ito sa lakas na atake ni Hades kaya't nasira yung bulon at nagawa rin itong masaktan ang Valkyrie nag-transform na maging divine weapon. Tinanong pa nga ni Qin Shi Huang kung kamusta ang kalagayan ni Alpiter kasi alam naman natin na naapektuhan rin si Alpiter sa mga nangyari. Kaya't yung naging tugon nga ni Alpiter ay wala nga daw ito compare sa natamong sugat ni Qin. Humingi nga na paumanin si Qin sa kanyang hindi pagiging alisto sa nagaganap na paglalaban. Tinanong naman ni Alpiter if okay rin ba si Qin Shi. Then yung naging tugon nga ng hari ng mga tao na okay rin siya. Karagdagan pa sinabi ni Qin Shi Huang na compare nga daw sa nararamdaman na sakit ng mga tao ay wala lang daw ito. So it means na ganun nga pinapasan ng hari ng mga tao ang sakit at dalamahating nararamdaman ng mga mortal. Kaya't bilang kabayaran ay gagawin niya ang lahat even ikamatay niya pa ito. Yung nire-refer nga ni Qin Shi dito yung mga nasawi sa nangyaring digmaan sa 7 state. Kaya bilang emperor ng China ay hindi siya magpapakita ng sindak. Makikita nga natin sa reaksyon ni Alpiter ang pagkatuwa sa kanyang narinig dahil hindi talaga nawawalan ng pag-asa si Qin Shi. Dito nga mga senpai ay dadako naman tayo sa pag-uusap ng mga representative na mga mortal. Sa waiting room nga ay makikita natin silang nanonood. Binika pa nga ni Kojiro na hindi daw ito maganda. Dagdag pa ni Okita
Soji na oo daw dahil nga ay hindi niya na muling magagamit yung technique na ginawa niya. Yung ibig nga sabihin nila Kojiro at Okita Soji ay yung patungkol sa Heavenly Hand of Defense ni Qin Shi Huang na hindi niya na ito muling magagamit sa dahilan ng nawasak na yung kanyang kaliwang kamay na nagpe-perform ng technique na ito para makapagdepensa sa mga posibilidad na pag-atake ni Hades, lalo pa mga senpai na nagkaroon na ng power-up si Hades gamit ang kanyang dugo. Kaya enhanced na talaga yung every attack niya na kailangan madepensa ni Qin Shi Huang. Dagdag pa ni Kojiro, yung air bullet nga daw ni Qin Shi Huang ay hindi niya na rin magagamit sa dahilan na nagkakaroon nga lang daw si Qin Shi Huang na pagkakataon ma-perform ito pag dumidepensa siya gamit ang Heavenly Hand of Defense dahil lumalapit ang kanyang target, kaya nababaling yung atensyon nito at malaya niyang napapatamaan sa target yung air bullet niya. Kaya para sa mga representative na mga mortal ay wala nang tsansang manalo si Qin Shi Huang sa paglalaban na ito. Makikita nga natin sa panel na ito na tinuro ng King of Helhem ang kanyang vided na sandata sa hari ng mga tao at napabilib siya dahil tumagal ito sa paglalaban. Pero kung mapapansin nga natin mga kaibigan na walang pake si Qin Shi dito at nakapikit lang habang nag-iisip ng plano. Tinanong nga ni Qin Shi Huang si Albiter kung hindi nga daw sila gagawa ng paraan ay wala daw silang pag-asang manalo. Bali ngay napagtanto rin ni Qin Shi Huang yung currently situation nila na mahirapan na siyang gawin yung mga technique niya, kaya yung naisip na nga lang ni Qin Shi sa next move na gagawin nga daw nila ay i-all out na nila lahat sa magiging huling strike na iyon. So yung iniisip nga ng hari ng mga tao ay hindi na sila magpupokus sa pagdepensa, kung hindi sa magiging huling pag-atake na lang nila. So possible na technique na gagamitin ni Qin Shi Huang na kaya niya pang i-perform, which is yung Montai Dragon Claw at yung White Tiger Crescent Moon. Nadismaya naman si Albiter sa kanyang narinig dahil para sa kanya ay parang isang suicide attack na ito na walang posibilidad na magwawagi. Kaya pinagalitan ni Albiter si Qin Shi Huang sa padalos-dalos nitong desisyon. At doon nga mga senpai dahil sa pagsigaw ni Albiter ay biglang nagising yung nabablangkong pag-iisip ni Qin Shi Huang. Hindi nga natin siya masisisi kasi wala na talagang pag-asa sa current situation nila na 50-50 na talaga. Pero this time ay nabuhay ng dugo si Qin Shi at sinabi niya ang mga katagang mananalo siya kahit anong mangyari. Natuwa nga si Albiter nung marinig niya ito. Winika nga ni Albiter na alam niya na mananalo sila. Then sabay nilang inabot ang kanilang mga kamay at sa hindi inaasahan nga ay nagliwanag ito. At unting-unting nag-iipon yung liwanag sa bandang kanang kamay ni Qin Shi Huang. Nagulat nga si Bruheld at Gol sa kanilang nasilayan. Bali nga mga senpai, yung Almighty Spalder na divine weapon ni Qin Shi Huang ay nagre-release ng kakaibang liwanag at nagre-recast ito o unting-unting nagbubuo sa kamay ni Qin. At ayun na nga mga kaibigan, naging formang espada ito at tinatawag na Shi Huang Gojian Sword. Dahil napaka-rare ng isang Valkyrie na mag-transform pa sa ibang divine weapon. Kung mapapansin nyo nga sa panel na ito, nasuot pa rin ni Qin Shi yung Almighty Spalders, even na nag-transform muli si Albiter bilang espada. So bali naging dalawa na yung divine weapon ni Qin Shi Huang. Hindi na nga bago sa atin ito yung pag-transform kasi nasaksiyan na nga natin yung nangyaring paglalaban sa 6th round ng Ragnarok. Na base nga rin sa dedikasyon ng dalawa, which is sila Buddha at si Rofuku, ay nagawa nito mag-transform bilang isang powerful divine weapon. Na same na nangyari rin kanila Albiter at Qin Shi Huang na imbis na tinaguri ang the greatest defense si Albiter na mga Valkyrie dahil nga ay defensive specialty niya, ay nag-transform ito para maging offensive weapon, which is naging espada. Kaya nagulat na lang yung magkakapatid na Valkyrie. Winika pa nga ng hari ng mga tao na siya ay isang emperor, ang hari sa lahat ng mga hari, kaya't pinagmamalaki niya ito. Sa dahilanan siya lang ang makakapagligtas sa kanyang nasasakupan. Habang sinasabi nga ito ni Qin Shi Huang ay may halong kasiyahan ito sa kanyang puso. Makikita nga natin sa panel na ito na nakahanda na ang dalawa sa muli nilang bakbakan. Ang dalawa nga na ito ay hindi nagpapatalo sa isa't isa dahil isa silang hari sa kanya-kanya nilang nasasakupan. Kaya't maraming umaasa sa kanilang abilidad. Hindi nga makaimik ang mga manonood na gods at mortal sa nagaganap na paglalaban dahil grabe talaga yung intense nito. Unang umatake si Hades at tinawag niya ang kanyang pag-atake na Ichor Eos. Isa nga itong straightforward attack kung saan ay nagpo-focus yung pag-atake ni Hades sa center point ng kalaban. Napaka-massive nga ng force na nai-exert dito.
Sumagot naman si Qin Shi Huang ng offensive attack rin na tinatawag na Qi Huang Yankat. Bali pa downwards yung attack na ito at ayun na nga mga senpai, nagdikita ng mga sandatan nila at nag-create ng napakalakas na hangin dahil naging pantay lang yung mga pag-atake nilang isinagawa. Pero mga ilang saglit lang ay lumusot yung vided na sandata ni Hades at natamaan ng hari ng mga tao sa kanyang kaliwang balikat. Bali nga ito yung natamaan ni Hades na nagkaroon ng fatal wound, kaya nasira yung maliit na bahagi ng divine weapon. Pero this time na naman ay muli itong tinamaan ni Hades. At kung mapapansin nyo nga sa panel na ito na naputol talaga yung kaliwang braso ni Qin Shi Huang sa lakas na pag-atake ni Hades at tumalsik ito. Napasigaw nga ang announcer sa kanyang nakita. Winika pa nga nito na bagsak na ang hari ng mga tao. Sinabi pa nga nakasama ni Okita Soji na binigay daw ni Qin Shi Huang ang lahat sa huling strike na iyon. Pero still hindi man lang daw ito dumapli sa King of Helheim. Kaya medyo nadismaya ito kay Qin Shi Huang. Then lahat ng mga mortal ay nag-aalala sa nangyaring pagbagsak ni Qin Shi. Kung mapapansin nga natin sa panel na ito ay muling nag-usap sila Albiter at Qin Shi Huang. Binika pa nga ni Albiter na binuhos na daw nilang lahat pero hindi nga daw nito nagawang matamaan si Hades. Nung sinabi nga ito ni Albiter ay iba yung naging reaksyon ng hari ng mga tao at tumawa lang ito. Nagtaka nga si Albiter sa kakaibang reaksyon ni Qin Shi Huang. Winika nga ni Qin na napakaganda nga daw. Bali nga yung nire-refer niya nga dito yung kanyang nasisilayang malaking star sa itaas. Pero nakakapagtaka lang ay si Qin Shi Huang lang yung nakakita nito. Then alam naman natin yung abilidad ni Qin na makita yung key points na nagbibigay sinyales na kahinaan ng kalaban sa kanyang parting katawan. Pero simula makita ito ni Qin ay parang nawala yung takot at sakit na nararamdaman niya at tumayo ito para ipakita sa lahat na kaya niya pang lumaban muli. Nagiyakan nga ang lahat ng manonood na mortal sa dahilan na naawa na sila sa kalagayan ni Qin Shi Huang. Pero this time ay buo na yung desisyon ng hari ng mga tao na never nga daw siyang susurrender. Bali ganun nga kadedicated si Qin Shi sa kanyang sinumpaang pangako bilang hari. At doon magwawakas ang chapter 63 na Record of Ragnarok. Sa paninimula ng chapter na ito ay masisilayan natin ang hari ng mga tao na muling tumayo at wala talaga siyang pake kahit napaka-fatal na yung mga natamo niyang sugat sa atake ng hari ng Helheim. Mapapansin natin sa panel na ito ay chinicheer si Qin Shi Huang ng mga mortal. Ayon pa nga sa kanila na wag daw magpapadaig si Qin Shi sa god na si Hades dahil para sa kanila mga kaibigan ay may pag-asa ang hari ng mga tao. Narinig nga ni Qin Shi ang mga sinabi ng mga mortal na nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Nagbigay daan nga ito para sa hari ng mga tao upang mabuksan ang kanyang isipan at mag-focus sa pinaka-main goal niya, kundi ang pagbibigay ng kalayaan sa lahat. Ito nga yung binitawan niyang pangako sa kanyang naging parang tinuturing na nakakatandang kapatid na si Chunyan. Na-achieve niya nga ito, yung maging isang emperor at pag-isahin ang 7 state na naglalaban at ginawang iisang bansa na tinatawag ngayon na China. Pero this time, ang maging isang representative ng mga mortal laban sa mga gods ay isang napakalaking hamon sa hari ng mga tao, lalo't pa nakasalalay yung kaligtasan ng mga mortal sa nagaganap na paglalaban na ito. We all know naman na against si Qin Shi Huang sa kahit sinong pumipigil sa kasiyahan at kalayaan ng mga tao, kaya ganun na lang siya kapursiging manalo. Dahil pasan-pasan niya ang kapalaran nilang mga mortal laban sa mga gods. Naghahanda na nga muli ang dalawang magkatunggali sa muli nilang sabayang pag-atake. Makikita nga natin yung ngiti sa dalawang hari na ito. Sa kadahilanang nasatisfy talaga sila sa paglalaban. All throughout, nire-recognize nga ni Hades yung strength and capabilities ni Qin Shi Huang. Dahil hindi niya inaasahan na isang mortal lang pala ang magbibigay sa kanya ng ganitong napaka-intense na pagdidwelo. Kaya malaki ang respeto ng hari ng Helheim kay Qin Shi Huang. Winika nga nakasama ni Okita Soji na malabo na nga daw manalo ang hari ng mga tao. Sa kadahilanang nalaman na natin ang resulta na hindi naging effective yung special attack ng kanyang bagong divine weapon na espada. Dagdag pa nga daw dito yung pagkaputol na kaliwang braso ni Qin Shi Huang. Kaya't masasabi natin na nasabingit na ng kamatayan ang hari ng mga tao. Sumagot naman si Okita Soji at nag-disagree nga siya dito. Kung sa panglabas na kalagayan nga natin titingnan si Qin Shi Huang ay masasabi nating malabo na talaga. Pero yung napapansin ni Okita Soji na meron yung ibang warrior yung pagkakaroon nito ng dedication na napaka-rare nating makita. Napuna nga ito ni Okita Soji sa pagtingin niya lang sa mga mata ni Qin Shi Huang. Kaya for sure na meron itong tinatagong alas pa. So mabalik tayo. Winika nga ni Albiter na alam niya na hindi susuko si Qin Shi Huang. Pero ano nga ba daw ang strategy na muli nilang gagawin? Sumagot naman ang hari ng mga tao na muli daw nilang gagamitin ang Heavenly Hand of Defense. Nagulat nga si Albiter nung marinig niya ito. Dahil nga mga senpai yung current situation nila at pagkaputo na kaliwang braso ni Qin Shi Huang ay mahirap na i-perform ang ganitong technique.
technique, lalo't ang kanang kamay niya pa ay may hawak-hawak na divine weapon. Kaya napaka-imposible talaga. Pero yung naging sagot nga ni Qin Shi Huang ay magtiwala nga daw si Albiter dahil isa nga daw siyang hari. At doon nga mga senpai ay hindi na muling nagtanong si Albiter at nagtiwala na lang kay Qin Shi Huang. Kung mapapansin nga natin ay unti-unti nagliliwanag ang espada ni Qin Shi Huang. Natuwa nga si Hades sa kanyang nakikita dahil hindi niya nakikita ng hari ng mga tao na mawala ng pag-asa kundi ay lalong nag-uumapaw ang dedikasyon nito. Kaya malugod niya itong sasabayan sa gagawin nitong pag-atake. Nagmistulang tahimik nga ang buong arena at nagiging mas intense na dahil ang huling atake na ito ay malalaman na natin kung sino ang magwawagi sa 7th round na Ragnarok. Naghihintay nga ang lahat ng mga manonood kung sino ang unang aatake. Then ayun na nga mga senpai, unang umatake ang hari ng Helm. Tinatawag niya nga ang kanyang atake na Ichor Eos, ang attack na nagpo-focus sa center point at ang pinakamabilis na atake ni Hades. Papalapit na nga ito kay Qin Shi Huang. Kung mapapansin nga natin sa panel na ito na naghihintay lang talaga ang hari ng mga tao na unang lumusob si Hades. Sumigaw nga si Gold na iwasan daw ni Qin Shi Huang ang atake ni Hades dahil nga mga kaibigan na ito yung pinaka-powerful na attack ni Hades. Gamit ang vident niya na nagkaroon pa ng enhanced dahil sa dugo niya na tinatawag na Pluto. Kaya for sure kung same attack lang yung gagawin ni Qin Shi Huang katulad na nakaraang chapter ay malabo talagang manalo siya dito. Maulit lang yung pangyayari at ito pa yung magiging sanhi ng kanyang katapusan. Pero ayun na nga mga senpai, nagdikita ng mga sandata nila at ang nakakapagtaka pa dito, hindi yung offensive attack yung isinagawa ni Qin Shi Huang na tinatawag na Shi Huang Yangkat. Bagkos ang ginamit niya na sinabi niya pa kay Albiter lately ay ang Heavenly Hand of Defense. Bali dito sa panel mga kaibigan ay hindi mismo ang kamay ni Qin Shi Huang ang ginamit niya para i-perform ito, kundi ang kanyang divine weapon na espada. Yes, espada. Mapapansin naman natin ito dahil nagkaroon na parang isang malaking bilog na barrier yung dulo ng espada ni Qin Shi Huang. Na same kung papaano rin ito actual na nagagamit ni Qin Shi Huang gamit ang kanyang kamay na nagre-release rin ng barrier. Nagulat nga ang mga manonood na mortal sa isinagawa ni Qin Shi Huang dahil para sa kanila ay mahirap daw ito ma-deflect na malaki yung posibilidad na mag-crash si Qin Shi Huang sa sobrang lakas nga na atake ni Hades ay naggagawa na nga nito makapasok sa barrier na ginawa ni Qin Shi Huang. Kaya tatakot na yung ibang manonood kung ito na ba daw ang katapusan ni Qin Shi Huang. Pero this time mga senpai sa hindi inaasahan ay muling nag-release ng Puff Air ang hari ng mga tao na dahil nga ay nagawa niyang magamit ang Heavenly Hand of Defense gamit ang kanyang espada at mapahinto si Hades kahit ilang segundo lamang ay malaya siyang patamaan ito muli. Pero ngayon mga senpai, hindi na mismo sa parteng katawan ni Hades niya ito papatamaan, kung hindi sa mismo sandata na ni Hades na vident. Napaka-risky nga nito kung ating susumain pero merong malaking dahilan ang hari ng mga tao kaya niya ginawa ito. Medyo complicated o nakakalito kaya ipapaliwanag ko sa inyo ng mas madali. Dahil nga yung vident ni Hades ay nag-power up lang dahil sa dugo niya na tinatawag na Pluto, so meaning to say ay connected ito o isa pa ring parteng katawan ni Hades sa kadahilanang na-absorb nito ang dugo niya. Then kung mapapansin nyo, yung nag-uumapaw na kapangyarihan ng hari ng Helm sa kanyang sandata na vident ay dito nag-umpisa bago masakop ng energy yung buong pangangatawan ni Hades. Dito pala ay malinaw na yung kasagutan mga kaibigan. Mahalin tulad nga ito sa key points kung saan nagsisimula nagpo-flow yung energy ng isang tao para makapag-perform ng isang atake. Kaya pala ganun na lang nahirapan si Qin Shi Huang napatamaan ng air bullet si Hades sa katawan nito. Hindi niya nga malocate kung saan ba yung key points dahil naging buo na yung aura ni Hades na nagpo-flow sa kanyang katawan. Pero this time ay muling sumugal ng atake ang hari ng mga tao na imbes sa katawan niya ito patamaan, tinarget niya ang sandata ni Hades. Dahil pakiramdam ni Qin Shi Huang ito yung key points ni Hades na hindi nakikita ng kanyang mga mata. Then gamit ang combo ng Heavenly Hand of Defense at pag-puff ng air bullet at ay na nga mga senpai, naging matagumpay ang prediksyon ni Qin Shi Huang dahil ang sandata ng hari ng Helm ay nakaramdam ng unting-unting pagkahina sa isinagawa niyang pag-atake, so naapektuhan talaga. Nagulat nga si Hades dito kung paano ito nangyari. Hindi na nga ito pinalagpas ni Qin Shi Huang ang pagkakataon at ginamit niya ang bagong technique na tinatawag na Chiyu Sword Armor Form, ang kombinasyon ng Shi Huang Yangkat at ng Heavenly Hand of Defense. So meaning to say, bukod sa offense ng espada ni Qin Shi Huang ay meron rin itong depensa tinataglay na isa sa mga specialist ni Albiter. Sa atake nga na ito mga kaibigan ay unting-unting nawawasak na ang sandata ni Hades dahil nga yung epekto talaga yung air bullet ni Qin Shi Huang para mapahina ito. Mapapansin nga natin sa panel yung pagkagulat ng mga representative ng mga gods at mortal.
dahil nasaksiyan talaga nila yung pagkawasak ng powerful weapon ni Hades na Vident. Dahil nga ay patras yung atake ni Qin Shi Huang, mga senpai, ay tumusok ito sa bandang dibdib ni Hades. Napahanga nga ang hari ng Helm sa atake na ito, pero alam naman natin mga kaibigan na grabe yung ego o pride na nag-overflow sa kanilang individual na personalidad. Kaya ang pagsuko ay wala sa kanilang kaisipan. Kaya nag-counter-attack si Hades gamit ang kanyang sirang sandata, pero sa kasamang palad sa pagtusok ni Qin Shi Huang ay dahan-dahan niya itong pinataas, kaya natuluyan din nahiwa ang braso ng hari ng Helm. Kaya ito ang nagresulta sa pagkawalan ng balanse ni Hades at ang kanyang pagkatumba. Hindi nga makapaniwala ang dalawang kapatid ni Hades dahil nasaksiyan talaga nila ang wakas nito. Unting nag-flashback nga kay Hades yung kanyang nakaraan kung saan ay nirecognize siya na kanyang kapatid na si Poseidon bilang nakakatandang kapatid. Ngunit ang kanyang sinumpaang pangako ay hindi na magkakatotoo, na walang sino man ang makakatalo sa kanya. Binuhos nga ng God of Underworld ang lahat ng kanyang makakaya. Kung lakas lang ang pagbabasihan at durability ay nakakalamang talaga si Hades sa lahat ng aspect. Sadyang na-outplay lang siya ng hari ng mga tao gamit ang kombinasyon ng Air Bullet, Chiwang Yangkat at ng Heavenly Hand of Defense. Pero imagine kung ibang representative na mga mortal ang tinapat kay Hades at raw strength lang ang labanat at fighting skills. May kalalagyan talaga, kaya Goosebump kahit sa huling hininga niya ay never siyang nakitaan ng pagsuko at buong lakas na lubaban pa rin para sa kanyang minamahal na mga kapatid. Tumagal ang paglalaban ng dalawa ng 12 minutes and 57 seconds at ang hinirang na nagwagi ay walang iba kundi ang hari ng mga tao na si Qin Shi Huang, ang emperor ng China. Nagpasalamat nga si Qin Shi Huang kay Hades sa magandang paglalaban. Napaka-grateful nga namang makaharap ang God of Underworld. Nasatisfy naman si Hades sa kanyang pagkabigo dahil ang nakatalo sa kanya ay isang hari na mas malakas pa. Isa lang talaga yung nire-regret ng hari ng Helm, kundi yung paghihiganti sana sa kanyang namayapang kapatid na si Poseidon na hindi niya na magagawa, at doon magwawakas ang chapter 64 na Record of Ragnarok. Sa chapter nga na ito ay mapapakitang nakatayo si Qin Shi Huang at nagbigay ng simpatya sa kanyang nirespetong katunggali. Nagwakas ang paglalaban at hinirang na nagwagi sa 7th round ng Ragnarok ay walang iba kundi si Qin Shi Huang. Nagbunyi nga ang lahat ng mga mortal na manonood sa pagkapanalo niya, at sa kabilang panig naman sa side ng mga gods ay nagluluksa sila sa kadahilan ng hindi nila akalain na matatalo si Hades na kinikilala isa sa mga strongest gods ng Olympus sa isang hamak na mortal lamang. Mapapansin nga natin sa panel na ito ang divine weapon na espada ni Qin Shi na si Albiter ay muling nag-transform sa original na anyo nito. Nawalan nga ng balanse si Albiter kaya sinalo siya ni Qin Shi Huang. Napagtunan ng pansin ng hari ng mga tao ang kanyang sarili dahil nga compare sa kanyang natamong pinsala ay mas matindi pa kay Qin Shi Huang. Tumanggi nga si Qin Shi Huang dito at sinabi niya lang ay okay lang siya. Nagpa siya ang dalawa na lumabas na ng exit ng arena upang sabay na pumunta ng mid-bay para magpagaling. Hindi nga makapaniwala si Albiter na nanalo sila, tila isa daw itong himala. Nag-disagree nga si Qin Shi Huang dito at sinabi simula't una na magtiwala lang daw si Albiter sa kanya. Din hindi nga ito nabigo dahil gumawa talaga ng way si Qin Shi Huang upang ipanalo ang paglalaban even sa pinaka-risky na bagay. Habang naglalakad nga sila ay biglang nawalan ng malay si Qin Shi Huang at natumba. Dali-dali nga nilang tinawag ang mga parademics upang i-assist si Albiter at Qin Shi papunta ng midway. Sa kabilang banda naman ay makikita natin ang mga representative na mga mortal na nag-uusap kung paano ba natalo ni Qin Shi Huang ang hari ng Helm. Ayon pa kay Kojiro na handa daw talaga si Qin Shi Huang na ma-receive ang first Samthrust attack ni Hades kaya hindi ito gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Bali planado na talaga ng hari ng mga tao, tapos we all know naman na ang bago niyang pinakitang technique na Chiyu Sword Armor Form ay may abilidad rin ng depensa dahil meron ito katangian ng Heavenly Hand of Defense. Alam naman natin yung kapangyarihan ng technique na ito na kaya mag-receive ng damage at ibalik ito sa kanyang kalaban. Bali nag-circulate lang yung force na na-receive ni Qin Shi Huang galing kay Hades at kaya niya mapabalik ito sa kalaban na same damage rin. Pero hindi niya ito masasagawa ng maayos kung hindi niya mapipigilan yung lakas ni Hades. Kung mapapansin nga natin sa chapter 64 sa pagdikit na sandata ni Hades na Vident or Desmos ay nagagawa na nito mabasag yung barrier na nakikreate niya gamit ang espada. Para masolusyonan ito, naisip ng hari ng mga tao na patamaan ng Desmos na sandata ni Hades sa kadahilan na naging parte na ito ng kanyang katawan dahil sa dugong na-absorb nito.
nito at magbibigay patunay pa sa panel na ito na makikita natin nagkaroon ng Crux of Ki ang sandata ni Hades sa bandang dulo. Kaya muli siya nagpuff ng air bullet para patamaan at nang mawala ng balanse ang sinagawang atake ni Hades. Nagtanong nga ang isang Valkyrie kung ito ba daw ang naging reason kung bakit mabilis na nawasak ang Desmos weapon ni Hades. Dagdag pa ng Valkyrie na hindi daw ito enough. Even ako rin mga kaibigan na hindi ito yung naging reason para ma-destroy ang powerful weapon ng God of Hell. Dahil ang air bullet na nire-release ni Qin Shi Huang ay kaya lang mapahina yung atake ng kanyang kalaban dahil sa Crux of Ki na kayang i-interrupt ang flow ng energy na nakikita ni Qin Shi Huang, kaya napaka-imposible kung madamage rin nito ang mismong pisikal na katawan ng tao o bagay. At ayun na nga mga kaibigan, nagsalita si Okita Soji patungkol dito. Ang nakatalo daw kay Hades ay walang iba kundi ang sarili niyang raw of strength. Bali ang own force na na-create niya sa isinagawa niyang pag-atake ay naging enough para mapagana ni Qin Shi Huang ang Heavenly Hand of Defense sa kanyang sandata at mag-circulate ito pabalik kay Hades na naging sanhi sa pagkawasak ng kanyang Desmos weapon. Naging malinaw nga sa atin yung pagkapanalo ng hari ng mga tao. Masasabi ko lang ay napakatalino nga ni Bruhel dahil nagawa niyang i-partner si Albiter kay Qin Shi Huang dahil ang teknik ni Qin Shi ay magandang kombinasyon sa abilidad ni Albiter, mapadepensa man o opensiba. Nasabi na lang nakasama ni Okita Soji na si Qin Shi Huang daw ay may supresa palang tinatago na hindi nila inaasahan. Nagtawanan na lang nga ang lahat ng mga representative ng mga mortal sa kadahilan ng inaakala nilang matatalo na si Qin Shi Huang. Base nga sa kanyang natamong pinsala, kahit nga wala na siyang lakas para kumilos, then nakakagulat lang ang ginamit niyang alas para talunin si Hades ay ang sarili nitong atake na Ichor Eos. Kaya nire-recognize talaga nila si Qin Shi Huang na bagay ang titulo bilang isang hari. Sa kabilang banda naman ay makikita natin ang mga gods na nalulungkot. Sa kadahilan na natalo silang muli ng mga mortal, nagluluksa nga si Adamas sa pagkawala na kanyang nakakatandang kapatid na si Hades at nagalit siya kay Zeus dahil hindi niya nagustuhan ang rules ng paglalaban ng Ragnarok. Mapapansin naman natin si Zeus na malungkot rin dahil nararamdaman niya ang presensya ni Hades na humihingi na kapatawaran sa kanyang hindi pagtupad sa pangako na magbibigay sana ng punto sa mga gods at para sa pagigigante sa kanilang namayapang kapatid na si Poseidon. Inilathalan na nga ng announcer ang score ng paglalaban na 3-4. Lamang ang mga mortal. Hindi nga makapaniwala ang announcer sa kadahilan na nagawa ng mga mortal manguna sa kompetisyon at magkaroon ng 2 win streak. Dahil sa tulong nga nila Buddha at Qin Shi Huang, masisilayan naman natin si Bruhel at Gold na nakatayo sa isang silid na pagamutan at pinagmamasdan nila si Albiter at Qin Shi Huang na nagpapagaling sa sarili nilang mga chamber. Hindi nga makapaniwala si Gold sa kanilang pagkapanalo. Ayon pa nga sa kanila na 3 panalo na lang ay makakamit na nila ang tagumpay at maliligtas na ang sangkatauhan. Then sa hindi inasahan nga ay bigla na lang nagpakita si Adamas sa harap ni Gol at Bruhel. Tinanong nga ni Adamas kung saan nga ba daw ang silid na nagpapagaling sila Qin Shi Huang at Albiter. Tumanggi nga si Bruhel na sagutin ang katanungan ni Adamas dahil alam niya na masama ang binabalak ni Adamas. Sa sobrang galit nga ni Adamas ay aaktuhin niya talaga susuntukin si Bruhel para tapusin ito. Nang bigla naputol ang kanyang kaliwang kamay bago tumama kay Bruhel. Nagulat nga si Adamas dito at ayun na nga mga kaibigan, ang hinihintay ng lahat, biglang umeksena si Beelzebub ang Lord of Lies at iniligtas si Bruhel sa atake ni Adamas. Winika nga ni Beelzebub na umalis daw si Adamas sa kanyang dadaanan. Dagdag pa ng Lord of Lies na kung pinatay daw ni Adamas si Bruhel ay matatapos agad ang paligsahan ng Ragnarok. Mapapansin nga natin na nagkaroon ng tensyon sa 2 gods na ito. Ayon pa kay Beelzebub na wag daw tatangkain na mangyalam si Adamas sa kanyang kaligayahan. Bali dito natin napagtanto mga kaibigan na ang reason kung bakit gusto sumali ng Lord of Lies na si Beelzebub ay para magkaroon ng enjoyment. Dahil lingid sa ating kalaman ay matagal na siyang gumagawa ng mga halimaw para kalabanin siya o masatisfy, pero lahat ng ito ay nabibigo. Winika nga ni Beelzebub na itigil ni Adamas ang kanyang ginagawa dahil sinisira niya lang daw ang dignity ng mga gods na lumaban ng patas na same kanila Hades. Hindi nga makaimik si Adamas at galit siyang umalis, pero sa paglabas niya ay nag-iwan pa ito ng mga katagang kung matapos ang paligsahan ng Ragnarok ay tatapusin niya daw ang lahat ng mga Valkyrie at ang mga mortal. Nagpasalamat naman si Bruhel kay Beelzebub dahil sa pagligtas nito sa kanya. Then nagbigay babala si Beelzebub na hindi lang daw si Adamas ang gusto
gustong ubusin ang buong sangkatauhan kundi pati rin siya. So meaning to say, hindi na mismo yung enjoyment ng paglalaban ang ninanais ng Lord of Lies dahil naging malaking impact talaga sa kanila yung pagkawala ni Hades. Makikita nga natin sa reaksyon ni Brujel yung pagkatakot sa mga sinabi ni Beelzebub. Sa kabilang banda naman ay masisilayan natin si Buddha na nagpapahinga sa isang malaking puno sa Valhalla. Then bigla na lang may nag-appear na tao na nagngangalang Sakata Kintoki. Isa siyang mortal na nanggaling sa Japan. Then pumunta siya kay Buddha para bigyan ito ng mga candy. Habang nag-uusap nga sila, humingi ng favor si Buddha kay Kintoki kung pwede nga daw imbestigahan niya ang dragon slaying hero na nagngangalang Siegfried. Isa nga daw itong misteryosong tao na kayang yanigin ang buong Ragnarok. Bali based sa reaksyon ni Buddha ay isa itong importanteng tao na malaki ang ugnayan sa mga gods at mortal. Then dagdag ko lang si Siegfried ay kasintahan ni Brujel. Hindi ko na kayo i-spoil dahil gagawa tayo ng explain video about sa history ng Valkyrie sa Norse mythology para magkaroon kayo ng idea. At ito na nga yung iniintay ng lahat. Papasok na tayo sa 8th round ng Ragnarok, which is Beelzebub versus Nikola Tesla. Isa nga itong nakakapanabig na laban dahil ang source of power ni Nikola ay galing sa science, kaya match talaga kay Beelzebub na isang sorcerer. At doon matatapos ang chapter 65 ng Record of Ragnarok.